Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,244-52. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ayon sa World Cleansing Divine Water, ako lang ang taong hindi supreme powerhouse na may maliit na mundo na puno ng heaven and earth spirit energy mula sa realm of gods. Sa realm of gods, kahit ang mga may lakas ng mga Diyos ay hindi kayang sumipsip ng heaven and earth spirit energy mula sa ibang realm of gods papunta sa kanilang maliit na mundo. Batay dito, alam ni Alvin kung gaano ka-special ang kanyang kalagayan. Walang sino man ang makakapantay sa kanya maliban sa mga supreme powerhouse ngayon. Sa hinaharap, hindi lamang ako makakapaglinang gamit ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa aking maliit na mundo, kundi magagawa rin ito ni Tanya. Hindi lamang makikinabang si Alvin sa magandang kapalaran niya, kundi makikinabang din ito kay Tanya. Dahil kailangan na nilang umalis sa loob ng 2 araw, tinanong ni Alvin si Tanya, "Tanya, paano mo tutulungan ang 2 Ning Dragon?" "Kapatid na Alvin, dapat na tayong umalis ng mas maaga. Gamit ang ating lakas, hindi natin mababasag ang kanilang mga tanikala. Kakailanganin natin ng isang Devata artifact para dyan," sabi Tanya. "Sige, aalis tayo pagdating ng oras." Nagpasalamat si Alvin para sa 2 Ning Dragon. Kung hindi sana niya naranasan ang hindi inaasahang pagkikitang ito kung hindi siya pinapasok ng mga Ning Dragon ng mas maaga. Ning Dragons. Sa sandaling ito, ang malumanay at matalinong tinig ng World Cleansing Divine Water ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. "Little Tian, maaari mong hayaang makapasok ang mga Ning Dragon sa iyong little world. Ang mga mala-divine beast na ito ay maaaring maging tagapag-alaga ng iyong little world. Senior, ang problema ay ayaw nilang pumasok sa aking maliit na mundo." Si Tanya lang ang kanilang pinagkakatiwalaan, nakangiting sabi ni Alvin. "Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sila mamaya. Isang malaking biyaya para sa kanila ang manatili sa iyong maliit na mundo. Magiging kahangalan nila kung tatanggihan nila ang ganitong pagkakataon," may kumpiyansang sabi ng World Cleansing Divine Water. Gayunpaman, hindi nila naiintindihan ang wika ng tao. "Magagawa mo ba silang makipag-usap?" tanong ni Alvin. "Wala akong gaanong kasanayan sa mga wikang hindi ko lubos na nauunawaan maliban na lang kung ito ay isang hindi gaanong kilala at sinaunang wika ng mga minorya. Natural lamang sa akin na matuto ng maraming wika pagkatapos mabuhay ng napakatagal," sabi ng World Cleansing Divine Water na may bahid ng pagmamalaki. "Magaling yan." Tumanggaw si Alvin. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa pagpasok ng mga Ning Dragon sa maliit na mundo ni Tanya. Hindi naman siya nag-aalala tungkol sa pagpasok ng mga Ning Dragon sa kanyang maliit na mundo. Kakayanin ito ng kanyang maliit na mundo kung magdulot ng kaguluhan doon ang 2 Ning Dragon. Bukod dito, mayroon din siyang 5 banal na elemento na nagbabantay sa kanyang maliit na mundo. Kaya naman, hindi siya nag-aalala tungkol sa mga Ning Dragon na naninirahan sa kanyang maliit na mundo. Sa wakas, sinabi ni Alvin kay Tanya, "Tanya, maghanap tayo ng ibang araw. Aalis tayo pagkatapos niyan." Kinabukasan, nakakuha si Alvin ng 2 pang Devata artifact sa tulong ni Hana kahit na ang mga sandata ay simple at pangkaraniwan lamang. Sa huli, nakakita siya ng isang kitang-kitang Devata artifact na nasa anyo ng isang puting laso. Hindi siya nagatubiling ibigay kay Tanya. Pagkatapos noon, sinabi niya, "Tanya, umalis na tayo." Bumalik sina Alvin at Tanya sa kanilang mga dinaanan at iniwan ang mga labi ng kaharian ng mga Diyos ng mas maaga. Nang makita ng mga Ning Dragon ang 2, agad na nagliwanag ang kanilang mga matang puno ng galit. Halatang tuwang-tuwa sila nang makita nila si Tanya. Batay dito, malinaw na hindi sila walang talino. Swoosh! Gayunpaman, mabilis na nag-ingat ang mga Ning Dragon nang makita nilang inilabas ni Alvin ang 7 Orifice Exquisite Sword. Pagkatapos, ibinaba niya ang espada sa mga kadena, at walang kahirap-hirap na nabali ang mga ito. Kasabay nito, gumamit si Tanya ng isang illusory technique para itago ang mga Ning Dragon para makapasok sila sa kanyang little world. Gayunpaman, laking gulat niya nang hindi siya pinansin ng mga Ning Dragon at sa halip ay pumasok sa little world ni Alvin. Nagtatakang tanong niya, "Kapatid na Alvin, anong nangyayari?
Nakumbinsi sila ni Senior Water na pumasok na lang sa aking maliit na mundo. Huwag kang mag-alala, mukhang nasisiyahan sila sa kanilang oras sa aking maliit na mundo, sabi ni Alvin pagkatapos niyang tingnan ang kanyang maliit na mundo. Ang mga Ning Dragon na sa wakas ay nakabawi na ng kanilang kalayaan ay lumipad sa paligid ng maliit na mundo ni Alvin. Nang tiningnan ni Alvin ang kanyang maliit na mundo, lubos niyang naramdaman ang saya ng dalawang Ning Dragon. Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang boses ng World Cleansing Divine Water, Little Alvin, hihilingin ko sa kanila na kilalanin ka bilang kanilang mga Panginoon. Kung papayag sila, malaki ang maitutulong nito sa iyo bago ka maging isang Diyos. Sa kapaligiran ng iyong little world, sandali na lang bago sila makalusot at magkaroon ng lakas na maihahambing sa isang 10 Directions Celestial Emperor. Bukod dito, mas mabilis din ang kanilang pag-unawa sa mga batas. Paano mo sila mapapakilalang Panginoon nila ako? Mapagkakatiwalaan ko ba sila? Tanong ni Alvin nang may pag-aalinlangan. Ang huling bagay na gusto niya ay ang magkaroon ng dalawang kumikislap na time bomb sa tabi niya. Huwag kayong mag-alala. Kung papayag sila, may paraan ako para masigurong wala silang iniisip na paghihimagsik o pagtataksil, sabi ng World Cleansing Divine Water. Sige. Tumango si Alvin. Susunod ako sa mga plano mo kung gayon. Dahil halos isang araw na lang ang natitira bago magsara ang lihim na kayamanan ng Diyos, sinenyasan ni Alvin si Tanya na lumapit at sinabing, Tanya, dahil may oras pa tayo, pumasok tayo muli sa lihim na kayamanan ng Diyos. Susuriin lang natin ang lugar malapit sa pasukan. Muling pumasok ang dalawa sa lihim na kayamanan ng Diyos bago sila tuluyang umalis kasama ang iba pang mga prodigy. Gamat maaari nilang piliing huwag umalis, hindi sila makakaalis muli hanggang sa susunod na may magbukas ng lihim na kayamanan ng Diyos. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal iyon? Sa anumang kaso, walang sino man ang handang manatili ng mas matagal kaysa sa itinakdang oras. Ano ang saysay ng pananatili roon at pagkuha ng higit pang mga Devata artifact kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal sila mananatili sa lihim na kaharian ng Diyos? Nang makita ni Lizardo si Alvin, nakangiti siyang nagtanong, Alvin, kumusta ka? Hindi naman masama. Tumango si Alvin bago sumagot, kumusta ka naman? Matapos gumugol ng mahigit isang buwan doon, bukod sa pangkaraniwang Devata artifact na nakuha mo para sa akin, isang primitive Devata sword lang ang nakita ko. May ilan din akong nakitang iba, pero hindi talaga sila maihahambing sa mga Devata artifact. Sa sandaling ito, ang mga prodigy na pumasok ng mas maaga at hindi nakita ang mga Ning Dragon na pinapatay ang lahat mula sa Thousand Hands Devil Sect ay nagtanong, nasaan ang mga miyembro ng Thousand Hands Devil Sect? Plano ba nilang manatili sa loob? May sumagot, lahat ng tao mula sa Thousand Hands Devil Sect ay pinatay ng mga Ning Dragon. Napatay sila ng mga Ning Dragon. Pero bukas naman ang pasukan ng mga lihim na kayamanan ng Diyos noon, di ba? Bakit sila inatake ng mga Ning Dragon? Marami sa kanila ang nagulat at naguluhan. Sinubukan ba nilang atakihin ang mga Ning Dragon o ano? Imposible. May ilang mga kababalaghan na nag-akala na ang mga tao mula sa Thousand Hands Devil Sect ay naprovoke ang mga Ning Dragon bago pumasok sa God's Secret Treasure. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip na ang mga tao mula sa Thousand Hands Devil Sect ay ganoon katanga. Sa sandaling ito, ang mahiwagang nilalang ng isang Profound Cat Clan ay tumingin kina Alvin at Tanya ng may kahulugan bago niya sinabi, hindi nila hinamon ang mga Ning Dragon. Sinubukan nilang pumasok tulad ng lahat. Gayunpaman, bigla silang inatake ng mga Ning Dragon. Iniisip ko kung malas lang ba ito o kung may nakapagkumbinsi sa mga Ning Dragon na patayin ang mga mula sa Thousand Hands Devil Sect. Kumbansihin ang mga Ning Dragon. Napakaaktibo talaga ng imahinasyon mo. Tama. Sino sa tingin mo ang may kakayahang makipag-usap sa Ning Dragon? Sa kabila ng mga taong pumapalya sa kanyang mga salita, hindi umatras ang miyembro mula sa Profound Cat Clan. Sinabi niya, isipin mo, noon, pinayagan ba ng mga Ning Dragon ang sinuman na pumasok ng mas maaga sa itinakdang oras? Hindi ba ito sumagi sa isip mo? Dahil pinayagan sila ng mga Ning Dragon na pumasok ng mas maaga, imposible ba talaga para sa kanila na hilingin sa mga Ning Dragon na patayin ang mga mula sa Thousand Hands Devil Sect? Nang marinig ang mga salitang ito, maraming tao ang palihim na lumingon upang tumingin kina Alvin, Lizardo, George, at Tanya.
Tiningnan ni Alvin ang miyembro ng Profound Cat Clan na patuloy na nakaturo sa kanya ng may nagyayelong tingin habang sinasabi, ano? Sa tingin mo ba kami ang nag-utos sa mga Ning Dragon na patayin ang mga mula sa Thousand Hands Devil Sect? Natahimik ang Prodigy mula sa Profound Cat Clan. Patuloy na sinabi ni Alvin ng may pang-OM, sa tingin mo ba, ako, si Alvin, ay kailangan ang tulong ng mga Ning Dragon para patayin ang mga hamak mula sa Thousand Hands Devil Sect? Kasunod nito, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay. Isang luhang espasyo ang agad na lumitaw malapit sa Prodigy mula sa Profound Cat Clan. Swoosh! Isang sinag ng espada ang lumabas mula sa espasyong punit at pinutol ang isa sa mga braso ng Prodigy. Sa sandaling ito, dali-daling nagpadala si Tanya ng voice transmission kay Alvin, kapatid na Alvin, ako. Ako ang nagutos sa mga Ning Dragon na patayin ang mga miyembro ng Thousand Hands Devil Sect. Nabigla si Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Tanya. Bahagya siyang napahiya at naawa sa Prodigy mula sa Profound Cat Clan. Gayunpaman, hindi siya nagsalita. Samantala, ang pinakanatatanging batang Prodigy mula sa Profound Cat Clan ay humakbang paarap. Isa siyang kakaibang binata na nakasuot ng pulang dugong damit. Tinitigan niya si Alvin at matapang na sinabi, Alvin, hinahamon mo ba ang Profound Cat Clan? Wow! Ang tapang talaga ng Profound Cat Clan. Pangiinis ni George at humakbang paarap. Keenan, bakit hindi ka makipagduel kay Alvin kung hindi ka nasisiyahan sa kanya? Kung hindi, pakisuyo mo sa iyong ama na pumunta sa Yellow the Arch Progeny ng Thousand Tribulation Sword Sect para hanapin ang aking lolo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Keenan ng Profound Cat Clan nang marinig niya ang mga sinabi ni George. Duelo kay Alvin. Hindi ba't kamatayan lang ang hinahanap niya? Sa kabilang banda, imposibleng hilingin niya sa kanyang ama na makipagkita sa pinuno ng Yellow the Arch Progeny sa Thousand Tribulation Sword Sect. Hindi lang ang kanyang ama, kundi maging ang mga lumang ninuno ng Profound Cat Clan ay hindi magiging sapat na matapang para hamanin ang pinuno ng Yellow the Arch Progeny. Sa sandaling ito, nagpadala si Lizardo ng voice transmission kay Alvin, si Keenan ang panay na anak ng clan leader ng Profound Cat Clan. Katamtaman lamang ang kanyang kakayahan, at madali siyang magalit. Napakapayaso naman yan. Sabi ni Alvin bago siya umiwas ng tingin. Natural lang na nagalit si Keenan nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Sa kasamaang palad, naglakas loob siyang magsalita, lalo na't kumilos, nang makita niya sina George at Alvin. Sa lakas, alam niyang wala siyang laban kay Alvin. Sa pinagmulan, si Alvin ay may suporta ng Yellow the Arch Progeny ng Thousand Tribulation Sword Sect. Samantala, si Tyrone, na nakatayo sa isang sulok, ay naninangkit ang mga mata habang sinasabing, matalino itong si Lizardo. Sa wakas ay nalaman na niya kung bakit pinili ni Lizardo si George na pumasok sa God's Secret Realm kanina. Malinaw na tinutulungan niya si Alvin na ihanda ang daan patungo sa Thousand Tribulation Sword Sect. 3,245. Nasaan ang mga Ning Dragon? Matapos umalis ang lahat sa lihim na kayamanan ng Diyos, sa wakas ay natuklasan nila ang pagkawala ng mga Ning Dragon. Nakatingin lamang sila habang unti-unting naglalaho ang mga sirang kadena at ang pinto patungo sa lihim na kayamanan ng Diyos. Di nagtagal, natuklasan ni Keenan, ang pinakanatatanging Prodigy mula sa Profound Cat Clan, na nawawala ang tatlo sa kanyang mga kapwa-disipulo. Nasaan sina Junior Brother Yu, Junior Brother Leng, at Junior Brother Wang? Nakaalis na ang lahat sa lihim na kayamanan ng Diyos. Gayunpaman, wala na ang tatlong miyembro ng Profound Cat Clan. Dalawa lang ang posibilidad para dito, una, napagdesisyonan nilang sabihing doon, at pangalawa, napatay sila doon. Alam ni Keenan na imposible ang unang posibilidad kaya dali-dali niyang inilabas ang mga Soul Pearl ng tatlong miyembro. Totoo nga, nabasag ang tatlong Soul Pearl. Walang mga panganib o patibong sa lihim na kayamanan ng Diyos na maaaring pumatay sa kanila. Ibig sabihin, may pumatay sa kanila rito, naisip ni Keenan sa sarili habang inililibot ang tingin sa mga taong naroroon na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Mga binibini at Ginoo, mayroon bang nakasaksi sa pagkamatay ng tatlong miyembro mula sa ating Profound Cat Clan? Tanong ni Keenan nang hindi nagpapaligoy-ligoy. Kung may saksi, pakipadala po sa akin ang voice transmission. Magpapasalamat sa inyo ang Profound Cat Mansion. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto ng iba na nawawala ang tatlong miyembro ng Profound Cat Clan.
Nagsimula silang mag-usap-usap, dala ng kanilang kuryosidad. Namatay ba ang tatlong miyembro ng Profound Cat Clan sa loob ng God's Secret Treasure? Walang panganib sa lihim na kayamanan ng Diyos. Maliban na lang kung pinili nilang manatili sa loob, malamang na may pumatay sa kanila. Sino kaya ang pumatay sa 3 taong iyon? Sa sandaling ito, sumulyap si Alvin kay Keenan at mahinang sinabi, noong nasa lihim na kayamanan ako ng Diyos, 3 daga ang nagtago sa isang sulok bago nila ako inatake. Natural lang na namatay sila sa huli. Nagbago ang ekspresyon ni Keenan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Tinitigan niya ng masama si Alvin at nagtanong ng may pagkagat sa mga ngipin, ikaw ba yan? Bakit mo pinatay ang mga miyembro natin? Kaya pala sila ay mula sa Profound Cat Clan. Nagkunwaring gulat si Alvin. Sigurado ka bang sila ay mula sa Profound Cat Clan? Para silang mga maruruming daga para sa akin, naghihintay sa dilim para tambangan ang kanilang mga target. Imposible. Mahinang sabi ni Keenan, kung nakilala ka nila, hindi ka nila. Hindi ka nila aatakihin. Sa katunayan, gusto niyang sabihin na ang 3 taong iyon ay hindi maglalakas loob na atakihin si Alvin. Gayunpaman, binago niya ang kanyang mga salita dahil medyo nakakahiya ang magsabi ng mga ganoong salita. Bakit ko sila papatayin kung hindi nila ako unang aatakihin? Ngumiti si Alvin. Kung tutusin, ako, si Alvin, ay walang saman ng loob sa Profound Cat Clan. Alvin, alam kong mayroon kang mataas na likas na talento at pag-unawa sa batas. Gayunpaman, wala silang silbi kung mamamatay ka bago ka pa lumago sa iyong buong potensyal. Pagbabante ni Keenan habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Keenan, huwag kang mag-alala, singit ni George pagkatapos niyang ngumiti, kung matagumpay na lalago si Alvin sa kanyang buong potensyal o hindi ay walang kinalaman sa Profound Cat Clan. Mas lalong nanlamig ang ekspresyon ni Keenan nang pumagitna si George. Sinabi niya sa kanyang mga kapwa-disipulo, tara na. Alam ni Keenan na siya ay nasa kawalan. Sa usaping lakas, wala siyang laban kay Alvin. Sa usaping pinagmulan, mas mababa siya kay George. Kung magpapatuloy siya rito, ituturing lamang siyang isang biro. Bago umalis si Keenan, lumingon siya pabalik at tiningnan ang mga kilalang prodigy at sinabing, ang mga kilalang prodigy na nakarating sa ranggo sa Peak of Gravity Rankang o sa Formation Spirit Pagoda Rankang na gustong sumali sa Profound Cat Clan, pakiusap na sumama kayo sa akin. Medyo naantig ang mga kilalang tauhan sa bayan na nakamit ang kwalipikasyong sinabi ni Keenan. Nang makita ito, ang Storm Clan at ang Great Dragon Battle Sect ay nagsimulang magpaabot ng imbitasyon sa mga kilalang prodigy. Dahil dito, karamihan sa mga kilalang prodigy ay nagpasyang sumali sa Storm Clan at sa Great Dragon Battle Sect at hindi umalis kasama ang Profound Cat Clan. Tutal, medyo nakakahiya namang umalis kasama ang Profound Cat Clan dahil para na rin itong pagtakas. Pagkatapos noon, ang mga pinakanatatanging prodigy mula sa Ancient Phoenix Clan, sa Baller Clan, at sa Profound Skydaw Sect tulad ni Kitty, Furman, at Daryl ay nagsimulang magpaabot ng mga imbitasyon sa mga grassroots prodigy. Gayunpaman, kung ikukumpara sa Storm Clan at sa Great Dragon Battle Sect, ang mga kinakailangan upang sumali sa 3 clan na ito ay mas mataas. Sa sandaling ito, sa wakas ay sinabi ni Tyrone mula sa Thousand Tribulation Sword Sect, ang mga nasa top 20 sa Peak of Gravity Rankang o sa Formation Spirit Pagoda Rankang o top 10 sa iba pang mga ranggo ay karapat-dapat na sumali sa Thousand Tribulation Sword Sect. Sa sandaling ito, sinabi ni Lizardo kay Alvin, halina't galugarin natin ang paligid. Kapag oras na, dadalhin kita sa Thousand Tribulation Sword Sect. Sa makatuwid, habang abala si Tyrone sa pangangalap ng mga kilalang tauhan, umalis sina Lizardo, Alvin, at Tanya. Nang makita ito, sumigaw si George, hoy! Lizardo, Alvin, hintayin ninyo ako. Tila itinuring na niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng grupo ni Alvin at hindi na sumusunod kay Tyrone. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, oras na para lisanin ang Genius Secret Realm. Matapos galugarin ang iba't ibang lugar sa Genius Secret Realm, sina Alvin, Tanya, Lizardo, at George ay nakahanap ng mga kayamanan, ngunit wala silang maihahambing sa mga bagay na kanilang nakamit sa God's Secret Treasure. Nang oras na para umalis ang quartet at nagtungo sa Thousand Tribulation Sword Sect. Ang lupain ng Thousand Tribulation Sword Sect,
isa sa tatlong pinakamalakas na puwersang Grade 1 sa teritoryo ng Darkland, ay matatagpuan sa itaas ng mga ulap. Ang 10,000 lumulutang na isla sa kalangitan ay mukhang maringal at marilag. Mukha silang mga espadang nakaturo sa kalangitan. Sa maraming lumulutang na isla, mayroong 10 mas malalaking isla na kabilang sa 10 supling ng Thousand Tribulation Sword Sect ayon sa pagkakabanggit. Ang 10 islang ito ang pundasyon ng 10 supling ng sekta. Ang iba pang mga isla ay may sect guarding formation, paliwanag ni George kay Alvin habang itinuturo ang 10 isla na naiiba sa iba. Mayroong 10,000 isla para lamang sa isang sect guarding formation. Gulat na tanong ni Alvin, kahit na magsanib puwersa ang maraming may titulong Celestial Emperor, magiging mahirap pa rin para sa kanila na sirain ang sect guarding formations, tama ba? Alvin, nagkakamali ka? Ngumiti si George at sinabing, bagamat ang Thousand Tribulation Sword Sect ay hindi na kasing luwalhati natin gaya ng dati, ang ating mga ninuno ay nagbayad ng malaking halaga upang malikha ang sect guarding formation na ito. Hindi pa kasama ang ilang may titulong Celestial Emperors, kahit 12 dosenang o daan-daan sa kanila ay hindi makakalusot sa ating sect guarding formation. Kahit 12 dosenang o 100 may titulong Celestial Emperor ay hindi pa rin makakalusot sa formation. Natigilan si Alvin. Tutal, alam niya kung gaano kalakas ang pinagsamang lakas ng 12 dosenang may titulong Celestial Emperor, lalo na ang 100 may titulong Celestial Emperor. Kahit ang mga formation na nagbabantay sa mga sekta o clan na nasa antas langit na pangalawa lamang sa puwersa ng isang Heavenly Emperor ay hindi ganoon kalakas, tama ba? Bulalas ni Alvin. Alvin, ang ating sect guarding formation ay nilikha batay sa sect guarding formations ng iba't ibang puwersang nasa antas langit. Ang ating Thousand Tribulation Sword Sect ay dating sekta na nasa antas langit. Iniisip ko kung makakabalik pa kaya ang ating sekta sa maluwalhating mga araw nito. Bahagyang may bahid ng pag-asa ang makikita sa mukha ni George nang matapos siyang magsalita. Isang sekta sa kaharian ng langit. Nagulat si Alvin. Hindi niya alam na ang Thousand Tribulation Sword Sect ay dating isang sekta na nasa antas langit. Kung tutuusin, ang mga puwersang nasa antas langit ay pangalawa lamang sa puwersa ng isang emperador ng langit. Maraming may titulong emperador ng langit sa isang puwersang nasa antas langit. Ang bilang ng mga may titulong emperador ng langit ay halos maihahambing sa puwersa ng isang emperador ng langit. Oo. Tumango si George. Dahil sasali ka sa Thousand Tribulation Sword Sect, maaari kang bumisita sa library at alamin ang kasaysayan ng Thousand Tribulation Sword Sect. Tumango si Alvin habang nakatingin sa 10 kapansin-pansing lumulutang na isla. Pagkatapos, nagtanong siya, ang Thousand Tribulation Sword Sect ay may 10th supling. Si Lizardo ay mula sa Shadow Support Progeny, ikaw ay mula sa Yellow the Arch Progeny, at si Tyrone ay mula sa Biggs Progeny. Ano ang mga pangalan ng iba? Tanong niya. Ang 10 supling ng ating Thousand Tribulation Sword Sect ay ang Yellow the Arch Progeny, ang Profound River Progeny, ang Crimson Sky Progeny, ang Biggs Progeny, ang Seven Stars Dragon Abyss Progeny. Sabi ni George. Gayunpaman, bago pa matapos ni George ang pagpapangalan sa mga inapo, sumingit si Alvin, ang mga natitira ay ang mga inapo ni Ganji, ang mga inapo ni Mossy, ang mga inapo ni Purong Porcelana, at ang mga inapo ni Shadow Support, tama ba? Paano mo nalaman? Nagulat si George. Ito. Ngumiti si Alvin ng may ngisi. Paano niya hindi malalaman ang mga pangalang ito? Ang mga pangalang ito ang pangalan ng 10 pinakasikat na espada sa mundo, ang kanyang planetang pinagmulan noong huling buhay niya. May hinala na siya na maaaring ito ang kaso nang marinig niyang si Tyrone ay mula sa Biggs Progeny, si Lizardo ay mula sa Shadow Support Progeny, at si George ay mula sa Yellow the Arch Progeny. Ang Thousand Tribulation Sword Sect ay tila may kaugnayan sa Yanhuang Planet, naisip ni Alvin sa sarili. Ang planetang Yanhuang ay isa pang pangalan ng daigdig. Karamihan sa mga ninuno sa kaharian ng Yanhuang ay nagmula sa planetang Yanhuang. Maya-maya, tinanong ni Alvin sina Lizardo at George, saan tayo susunod na pupunta? Dahil inimbitahan siyang sumali sa Thousand Tribulation Sword Sect, dapat sana ay may inihandang akomodasyon para sa kanya, hindi ba? Nagpadala na ako ng mensahe sa pinuno ng sekta noong umalis tayo sa Genius Secret Realm.
Kailangan muna nating makilala ang pinuno ng sekta, nakangiting sabi ni George. Alvin, ang pinuno ng sekta ay talagang mausisa tungkol sa iyo. Tutal, nagawa mong basagin ang kanyang mga record sa parehong Peak of Gravity Ranking at sa Formation Spirit Pagoda Ranking. Ang pinuno ng sekta ay palaging pinahahalagahan ang mga mahuhusay na tao kaya hindi kanya aapihin pagkatapos mong sumali sa aming sekta. Tingnan si Lizardo halimbawa. Bagamat biglang lumitaw si Lizardo, ang pinuno ng sekta ay palaging inaalagaan siya ng mabuti. Isang bahid ng paggalang ang makikita sa mukha ni George nang magsalita siya tungkol sa pinuno ng sekta ng Thousand Tribulation Sword Sect. Sa katunayan, napansin pa nga ni Alvin ang paggalang ni Lizardo sa pinuno ng sekta. Dahil sa mga kadahilanang ito, naging mausisa siya kung anong uri ng tao ang pinuno ng sekta ng Thousand Tribulation Sword Sect. 3,246. Ang Big Speak, kung saan matatagpuan ang Big's progeny, ay isa sa 10 pangunahing tuktok ng Thousand Tribulation Sword Sect. Naramdaman ni Alvin na ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa dito ay mas malakas kaysa sa alinmang lugar na napuntahan niya sa Devata Realms. Natural lamang, wala pa rin itong kapantay sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa mga labi ng Realm of Gods na ngayon ay nasa kanyang maliit na mundo. Senior Brother George. Isang grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo ng Thousand Tribulation Sword Sect na nakatayo suot ang kanilang mga lumilipad na espada ang sumalubong kay George pagkatapak niya sa Big Speak. Gayunpaman, tila hindi nila kilala si Lizardo. Tingnan mo. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na magpakita sa publiko paminsan-minsan, Lizardo? Tingnan mo ang maliliit na gago na ito, hindi man lang nila nakikilala ang pinakanatatanging prodigy sa Shadow Support Progeny na mas namumukod tangi pa kay Tyrone, ang nangungunang prodigy sa Big's Progeny, reklamo ni George kay Lizardo pagkatapos umalis ang mga nagpapatrulyang disipulo. Bahagya lamang ngumiti si Lizardo bilang tugon sa mga salita ni George. Hindi sana siya makakarating ng ganito kalayo kung wala siyang pakialam sa mga walang kwentang bagay na ito. Bago siya sumali sa Shadow Support Progeny, namana niya ang pamana at mga alaala ng ninuno ng Shadow Support na naging Diyos sa Yan Huang Realm. Noong panahong iyon, dumaan siya sa isang serye ng mga pagsubok na may kaugnayan sa katanyagan at kasakiman. Tanging ang mga hindi naghahangad ng katanyagan at hindi sakam ang makakapasa sa mga pagsubok at magmamana ng pamana ng ninuno. Hindi na kailangang sabihin, maraming tao ang bumagsak sa mga pagsusulit. May mga pagkakataon na naisip niya na kung hindi dahil sa kanyang pagkahumaling sa espada at kawalan ng pagpapahalaga sa mga makamundong bagay ay mamanahin niya ang pamana ng ninuno. Alvin, Tanya, ito ang pasukan papunta sa Big Speak. May mga formasayon dito na pumipigil sa atin na lumipad kaya kailangan nating maglakad. Isang tabletang hugis espada ang itinayo sa harap ng pasukan. Pinangunahan ni George ang iba at lumapag sa lupa. Kahit ang mga may titulong Celestial Emperor ay hindi makakalipad dito. Ramdam ni Alvin ang matinding pressure nang makalapit siya sa pasukan. Gayunpaman, nang makatapak na ang kanyang mga paa sa lupa, agad itong nawala. Big Speak. Sumulyap si Alvin sa hugis espadang tabletang bato na may nakaukit na mga salitang Big Speak. Hindi hirap makita na ang mga salita ay inukit gamit ang isang espada. Pagkatapos makapasok sa pangunahing bulwagan sa Big Speak, sa wakas ay nakilala ni Alvin ang pinuno ng Big Speak na siya ring pinuno ng sect ng Thousand Tribulation Sword Sect. Siya ay walang iba kundi si Jansen, ang dating may hawak ng record para sa Peak of Gravity Ranking at Formation Spirit Pagoda Ranking sa Genius Secret Realm sa loob ng 20,000 taon. Pinuno ng sekta. Bahagyang yumuko sina Lizardo at George habang binabati si Jansen. Tumango si Jansen bilang tugon bago niya ibinaling ang tingin kina Alvin at Tanya. Nakangiti niyang tanong, kayo siguro si Alvin at Tanya, di ba? Leader ng sekta na si Yale. Tumango si Alvin nang may ngiti. Sa kabilang banda, tumango lamang si Tanya bilang tugon. Bagamat tila bastos ang tugon ni Tanya, tila hindi naman nagalit si Jansen. Swoosh! Sa sandaling ito, isang itim at abuhing sinag ng espada na may mapanirang aura ang biglang lumitaw mula sa ere sa harap ni Jansen at sumugod patungo kay Alvin. Pinuno ng sekta. Sigaw ni Lizardo at George na may takot sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na aatakehin ni Jansen si Alvin. Gayunpaman, sa harap ng atake ni Jansen, kumislap lamang ang mga mata ni Alvin.
Hindi siya nataranta. Inilabas niya ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng Earth elemental profundity sa paligid. Kasunod nito, 9 na kulay abong sinag ng espada ang sumilay mula sa 9 na luha sa likuran ni Alvin at lumipad patungo kay Jansen. Ang mahaba at itim na sinag ng espada ay tumigil sandali bago ito nagpatuloy sa paglalayag sa pangunahing bulwagan. Napakalalim ng batas ng kalawakan. Natigil ang itim at abuhing sinag ng espada dahil ginamit ni Alvin ang restraint ng profundity, distortion profundity, at magnetic storm profundity ng batas ng kalawakan. Gayunpaman, hindi nila lubos na napigilan ang mahaba at abuhing sinag ng espada. Bagamat ang mahaba at kulay abo at itim na sinag ng espada ay naglalaman lamang ng lakas ng isang 5 elementals o 6 combo celestial lord, ang lalim na taglay nito ay napakalakas. Swoosh! Nang bumangga ang mga sinag ng espada ni Alvin sa itim at abuhing sinag ng espada, naubos nito ang enerhiya ng kulay abo at itim na sinag ng espada. Sa huli, lahat ng sinag ng espada ay naglaho sa ere. Napakagandang teknik. Nagliwanag ang mga mata ni Jansen habang pinupuri si Alvin. Hindi nakakapagtaka na nalampasan mo ang dalawa sa aking mga record sa Genius Secret Realm. Ang kasalukuyan mong lakas ay mas mahusay kaysa sa akin noong pumasok ako sa Genius Secret Realm noon. Bukod pa rito, halos 1,000 taong gulang na ako noong panahong iyon, ngunit 300 taong gulang ka pa lamang. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga nang matapos siyang magsalita. Pinuno ng sekta Yale, masyado mo akong pinupuri, mahinahon at mapagkumbabang sagot ni Alvin. Simula kanina, alam niyang walang balak si Jansen na patayin siya at sinusubukan lang ang lakas niya. Pagkatapos, ngumiti si Jansen at nagtanong, aling mga inapo ng Thousand Tribulation Sword Sect ang gusto mong salihan? Masasabi kong bukas palad kang tinatanggap ng mga inapo ng Bigs. Bago pa man makasagot si Alvin, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa hangin. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang ingay sa pangunahing bulwagan. Maya-maya pa, isang payat na matandang lalaki ang lumitaw sa pangunahing bulwagan. Nakasuot siya ng maluwag ngunit marangyang damit. Sa kabila ng kanyang puting buhok, ang kanyang mukha ay mukhang malusog at ang kanyang mga mata ay maliwanag. Sa kabuuan, siya ay mukhang bata para sa kanyang edad. Lolo, yumuko si George at binati ang bagong dating. Pinuno ng mga lahi ng Holt, yumuko si Lizardo at binati rin ang bagong dating. Ang pinuno ng mga dilaw na anak ng The Arch. Sa pamamagitan ni George at Lizardo, alam niyang ang pinuno ng mga dilaw na anak ng The Arch, si Calvin Holt, ay isa sa pinakamalakas na powerhouse sa Thousand Tribulation Sword Sect. Senior Theo Holt, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Tanong ni Jansen na may mapang uyam ng ngiti sa mukha. Natural lang, alam niyang interesado rin si Calvin sa bagong dating na si Alvin. Dati, nagpadala si Jansen ng mensahe sa kanyang pamangkin na si Tyrone na hinihimok siyang hikayatin si Alvin na sumali sa mga Bigs progeny. Kung hindi, natatakot siyang baka mauna ang pinuno ng mga Yellow the Arch progeny. Bukod dito, ang apo ni Calvin na si George ay tila may mabuting relasyon kay Alvin. Inaasahan na niya ngayon na si Calvin Holt, na bihirang umalis sa Yellow the Arch Peak, ay lilito ngayon para lamang sa isang bagong disipulo. Kung hindi ako pumunta, hindi ba tatanggapin ng mga inahin mong Bigs ang lahat ng mahuhusay na kandidato? Sabi ng matanda bago ito sumanghal, Jansen, anak ko, ang mga inahin na Bigs ay mayroon ng Tyrone. Gayunpaman, ang aking mga inahin na Yellow the Arch ay si George lamang ang mayroon sa walang kakayahang batang ito. Dahil lumitaw ang ganitong talento, hindi ba sa palagay mo dapat bigyan ng prioridad ang mga inahin na Yellow the Arch? Sabi ni Calvin kay Jansen. Senior Uncle Holt. Nagsimulang sabihin ni Jansen. Gayunpaman, sa sandaling ito, may isa pang sumingit, Senior Brother Holt, ang mga angkan ni Yuchen ay walang kasing husay ng apo mo, si George. Bakit hindi mo hayaan ang mga angkan ni Yuchen na magkaroon ng mahusay na kandidato? Isang matandang babae ang biglang lumitaw sa pangunahing bulwagan. Tumayo siya ng tuwid na parang isang nag-iisang tuktok habang nakatingin kay Calvin. Samantala, nagpadala si George ng voice transmission kay Alvin. Alvin, mukhang ipinaalam na ni Yumi mula sa Yuchen progeny sa matandang babae na ito ang tungkol sa pagsali mo sa Thousand Tribulation Sword Sect. Siya si Winona Riley, ang pinuno ng Yuchen progeny at ang nakababatang kapatid ng aking lolo.
Junior Sister Winona, pumunta ka ba para sumama sa kasiyahan? Ngumiti si Calvin nang may pag-aalinlangan. Halos 1,000 taon ka nang hindi umaalis sa Yukon Peak, di ba? Senior Brother Holt, wala naman akong masyadong hinihingi. Gusto ko si Alvin o si Tanya, tumingin si Winona kina Alvin at Tanya habang sinasabi, hindi ko ipipilit na sumama sa amin si Alvin, pero gusto ng mga Yukon progeny si Tanya, sabi ni Winona sa tonong walang argumento. Hindi yun problema. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Calvin. Akala niya ay gusto ng kanyang nakababatang kapatid na babae si Alvin. Natural lang na gumaan ang loob niya nang marinig niya itong sinabing gusto niya si Tanya. Sapat na iyon basta't nasa kanya ang mga dilaw na anak ng mga dilaw na apo. Sa sandaling ito, isang maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang ang pumasok sa pangunahing bulwagan at nagsabi, Senior Brother Holt, Senior Sister Riley. Pareho kayong palihim na pumunta rito para sanayin ang mga bagong talento. Hindi ba't hindi patas na hindi ninyo ako ipinaalam tungkol dito? Nagpadala si George ng isa pang voice transmission kay Alvin sa sandaling ito. Siya si Jonathan, ang pinuno ng mga anak ng malalim na ilog. Tiyak na ipinaalam din sa kanya ni Zaiden ang tungkol sa iyo. Senior brother, senior sister, ang Profound River progeny ay kulang sa talentong tulad ni Alvin. Dahil hindi interesado ang senior sister kay Alvin, sana ay hindi ako kalabanan ni senior brother laban kay Alvin. Sabi ni Jonathan habang nakatingin kay Calvin. Ngumisi si Calvin. Junior brother Jonathan, ang galing ng tiyempo mo. Dapat matuto kang makontento. Ang mga anak ng malalim na ilog ay may Zaiden na mas malakas kaysa sa apo ko, si George. Paano mo ako kayang kalabanan para kay Alvin? Zaiden. Umiling si Jonathan. Senior brother Holt, kung gusto mo si Zaiden. Papayagan ko siyang sumama sa iyong Yellow the Arch progeny kapalit ni Alvin. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Ikaw. Sandali na nawala ng malay si Calvin. Matapos ang maraming taon, wala ka pa ring hiya gaya ng dati. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, may dalawang figure na biglang lumitaw na parang mga multo. Isa sa kanila ay isang gwapong binata at ang isa naman ay isang magandang babae. Sus Mariosep! Pati ang mga pinuno ng angkan ni Ganji at ng angkan ni Mosi ay nandito na. Natulala si George. Kapatid na Alvin. Magkamukha ang 2 taong ito. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Tanya sa tainga ni Alvin. Doon niya natuklasan na ang binata at babae ay may 60% na pagkakahawig sa isa't isa. 3,247. Ang mga pinuno ng mga angkan ni Ganji at ng mga angkan ni Mosi ay magkapatid na kambal. Kaya naman medyo magkamukha sila, mabilis na paliwanag ni George nang marinig ang mga salita ni Tanya. Sa bawat isa, hindi sila makakalaban ng aking lolo o ng pinuno ng sekta. Gayunpaman, kung magsasanib puwersa sila, magkakaroon sila ng kalamangan kung magtatagal ang laban. Pagkatapos, hininaan niya ang kanyang boses bago nagpatuloy sa pagsasalita, may chismis na noong nakaraan, isang may titulong Celestial Emperor na nagtangkang sakupin ang teritoryo ng Darkland ang napatay nila. Nang magsanib puwersa sila, hindi lamang sa Thousand Tribulation Sword Sect, kundi sila rin ay walang talo sa buong teritoryo ng Darkland. Bilang kambal, hindi lamang sila magkapareho ng iniisip, kundi naunawaan din nila ang napakalakas na paraan ng pagsasanib puwersa. Nang marinig ang mga salita ni George, lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang muling tumingin sa kambal. Hindi niya inaasahan na ang tila walang kasalanang duo ay magiging ganito kalakas. Kaya pa nilang patayin ang isang may titulong Celestial Emperor. Nagtanong si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, ang lakas ng lolo mo ay dapat maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor, tama ba? Nakalaban na ng lolo ko ang ilang may titulong Celestial Emperor noon. Sinabi niya sa akin na ang isa sa kanila ay mas mahina kaysa sa kanya habang ang iba ay kasing lakas niya, sagot ni George. Dahil dito, kinumpirma ni Alvin na si Calvin, ang pinuno ng mga dilaw na anak ng mga The Arch, ay maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Kumusta naman si Sect Leader Yale? Tanong muli ni Alvin. Si Sect Leader Yale ay hindi rin mas mahina kaysa sa isang may titulong Celestial Emperor. Kung gugustuhin niya, maaari siyang makakuha ng titulo sa Title Temple.
Sandali siyang tumigil bago sinabi, ilang taon na ang nakalilipas, ang aking lolo at ang sect leader na si Yale ay nagkaroon ng tunggalian, at ang tunggalian ay natapos sa tabla. Gayunpaman, sa palagay ko ang sect leader ay bahagyang mas malakas na ngayon kaysa sa aking lolo. Tumango si Alvin. Bahagyang naantig ang kanyang damdamin. Napakaraming powerhouse sa Thousand Tribulation Sword Sect na kayang pumatay ng mga may titulong Celestial Emperor at maihahambing sa mga may titulong Celestial Emperor. Gayunpaman, ang sekta ay isa lamang Grade 1 force. Ang isang Supreme Force ay kadalasang may isa o dalawang tinatawag na Celestial Emperors, tama ba? Kahit na ang sect ay hindi na katulad ng dati, dapat pa rin itong Supreme Force. Alam ito ni Alvin dahil mayroon siyang kaunting kaalaman tungkol sa mga puwersa sa isang Devata realm. Pagkaraan ng ilang sandali, iwinaksi ni Alvin ang kanyang mga iniisip at pinagmasdan ang sitwasyon sa pangunahing bulwagan ng Big Speak. Tahimik ang paligid matapos dumating ang mga pinuno ng mga angkan ni Ganji at ang mga angkan ni Mosi. Sa huli, si Calvin ang unang bumasag sa katahimikan. Pareho ba kayong pumunta para kina Alvin at Tanya? Bahid ng kawalan ng magawa ang makikita sa kanyang mga mata habang nakangiti siya ng mapait. Bagamat mas mataas ang kanyang seniority at tinatawag siya ng kambal na senior tiyuhin, kung magsasama-sama silang dalawa, wala siyang laban sa kanila. Senior Tio Holt, gusto ko si Tanya, nakangiting sabi ng magandang dalaga, ang pinuno ng mga angkan ni Mosi. Ang tanging sinabi ng pinuno ng mga angkan ni Mosi ay, Alvin. Hindi ko inaasahan na pareho kayong magkakainteres sa dalawang batang ito. Kung ganoon, hindi kayo makikipagkompetensya sa matandang babaeng ito para sa kanila, sabi ni Winona, ang pinuno ng Yuchen progeny, habang umiiling. Pagkatapos noon, nawala siya sa ere. Dahil nandito kayong dalawa, hindi rin kayo makikipagkompetensya sa matandang ito. Umiling si Jonathan at umalis ng may ngiti sa labi. Sa sandaling ito, si Jansen, ang sect leader ng Thousand Tribulation Sword Sect, ay ngumiti at binati ang kambal. Senior Brother Fernan, Senior Sister Yumi. Ang pangalan ng pinuno ng mga angkan ni Ganji ay. Habang ang pinuno ng mga angkan ni Mosi ay Yandel. Junior Brother Jansen, makikipagkompetensya ka ba sa amin? Tanong ni Yandel na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Dahil nandito ang dalawang senior para sa kanila, paano ako makakalaban mo? Ngumiti ng mapait si Jansen. Nang marinig ang mga salita ni Jansen, tumango si Yandel, halatang tuwang-tuwa. Pagkatapos, tumingin siya kay Calvin. Senior Uncle Holt, may lakas ba ng loob mo na makipagkompetensya sa aming 2 taong nag-iisa? Mga taong nalulungkot. Nalilito si Alvin. Ang dalawang pinuno lamang ang mga miyembro ng Ganji progeny at Mosi progeny. Wala silang mga disipulo sa ilalim nila, paliwanag ni George, nakakapagtaka talaga. Paano sila nakakaalam ng ganito tungkol sa nangyari sa Genius Secret Realm kung wala naman silang mga disipulo? Sa sandaling ito, sinabi ni Lizardo, ako ang nagsabi sa kanila tungkol dito. Nakalimutan kong ang Shadow Support Progeny ay may malapit na relasyon sa mga Ganji Progeny at sa mga Mosi Progeny. Nahihiyang ngumiti si George. Lizardo, noong nasa Genius Secret Realm tayo, inakala kong gusto mong sumama ako sa Yellow the Arch Progeny. Hindi ba tiyon ang dahilan kung bakit mo iminungkahi na isama natin si George sa God's Secret Treasure? Gusto mo bang sumama tayo sa Ganji Progeny at sa Mosi Progeny? Tanong ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Alvin, iminungkahi kong isama mo si George sa amin para may utang na loob sa iyo si Leader Holt, sagot ni Lizardo, gayunpaman, ang mga anak ni Ganji at ang mga anak ni Mosi ay mas angkop para sa iyo at kay Tanya kumpara sa mga anak ni Yellow the Arch. Ang Joint Strike Method ang pinakamalakas na teknik ng dalawang pinuno. Matututuhan ninyo ito ni Tanya mula sa kanila. Bukod dito, ang dalawang pinuno ay napaka-protective. Kung magiging disipulo ka nila, walang sino man sa loob at labas ng Thousand Tribulation Sword Sect ang maglalakas loob na maghanap ng gulo sa iyo o kay Tanya, paliwanag ni Lizardo sa pamamagitan ng voice transmission. Salamat, Lizardo. Ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Natural lamang na naantig siya sa mabubuting intensyon ni Lizardo.
Wala lang yun, nakangiting sabi ni Lizardo. Matagal na silang magkaibigan, kaya natural lang na gusto niya ang pinakamabuti para sa kanyang kaibigan. Bukod pa rito, masaya siya na nakapagsama-sama silang muli ni Alvin at mapabilang sa iisang sekta ni Alvin. Dahil pareho kayong gustong tanggapin sila bilang mga disipulo, hindi ako makikialam. Panahon na rin naman para magkaroon ng mga disipulo ang mga angkan ni Gonji at Mosi. Umiling si Calvin at umalis. Matapos dumating ang mga pinuno ng mga angkan ni Gonji at ng mga angkan ni Mosi, umalis ang iba pang mga pinuno ng mga angkan at hindi na nakipaglaban sa kanila. Ngumiti si Yandel at magalang na nagtanong, "Tanya, handa ka bang sumama sa aking mga inapo na Mosi?" Kahit na sumuko na ang ibang mga pinuno, kailangan pa rin niya ang pahintulot ni Tanya. Gaya ng dati, hindi agad sumagot si Tanya. Sa halip, tumingin siya kay Alvin para humingi ng sagot. "Tanya, dapat kang sumama sa mga inapo ni Mosi," nakangiting sabi ni Alvin. Dahil inayos na ni Lizardo ang lahat para sa kanila, walang dahilan para tanggihan ang kanyang mabuting intensyon. Nang makuha ang pagsang-ayon ni Alvin, humarap si Tanya kay Yandel at tumango. "Binata, tunay kang pinagpala." Umiling si Yandel at bumaantong hininga. "Mabuti na lang at hindi ako lalaki. Kung hindi, magseselos ako sa iyo. Bakit sa tingin mo may inggit ang lahat ng lalaki sa kanya?" Tanong ni Fernan, na nakatayo sa tabi ni Yandel. Tinitigan ni Yandel ang kanyang kakambal. Gayunpaman, may bahid ng kawalan ng magawa sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang magpadala ng maraming magagandang babae para akitin ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito natinag. Nakatuon lamang ito sa paglilinang. Sa huli, sumuko na siya sa pagkakaroon ng hipag sa buhay na ito. "Alvin, payag ka bang sumama sa aking mga Gonji progeny?" Tumingin si Fernan kay Alvin at pinilit na ngumiti. Ito ay isang pambihirang tanawin na maging sina Yandel, Jiang St. George, at Lizardo ay nagulat. Ang malamig at malungkot na taong ito ay talagang ngumiti. "Senior, handa akong sumali sa mga Gonji progeny. Gayunpaman, mayroon na akong master." Bago ko makuha ang kanyang pagsang-ayon, natatakot ako na hindi ko maaaring kilalanin ang isa pang master, tapat na sagot ni Alvin, "Kung ipipilit ng senior na kilalanin kita bilang aking master, natatakot ako na hindi ako makakasali sa mga Gonji progeny. Isang titulo lang yan, wala akong pakialam doon." Umiling si Fernan. Kasabay nito, lumakas ang paghanga niya kay Alvin. Tutal, hindi naman lahat ay magiging ganito katatag at katapat. Pinuno ng mga anak. Yumuko si Alvin matapos marinig ang mga salita ni Fernan. Muling sumili ang ngiti sa mukha ni Fernan. Malinaw na nasiyahan siya sa unang disipulo ng mga Gonji progeny. Sa kanyang sarili, hindi siya kapantay ni Jansen. Palaging ipinagmamalaki ni Jansen ang kanyang mga record sa Genius Secret Realm. Higit sa lahat, ang mga record na sinira ni Jansen ay ang kanyang mga record. Kaya naman, sa kanyang kalooban ay natutuwa siya na sinira ng kanyang disipulo ang mga record ni Jansen. Sa kabila ng pagiging walang ekspresyon, maaari siyang maging medyo maliit sa ilang mga bagay. Natural lamang, ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya nasiyahan kay Alvin ay dahil sa mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ni Alvin. Bagamat si Alvin ay 300 taong gulang, kay edad ni Lizardo, mas malakas si Alvin kaysa kay Lizardo. Dati niyang kinaiinggitan ang pinuno ng mga Shadow Support progeny dahil sa pagkakaroon ng isang disipulo na tulad ni Lizardo. Paano siya hindi matutuwa kung ang kanyang disipulo ay mas namumukod-tangi pa kaysa kay Lizardo? 3,248. Dahil doon, sina Alvin at Tanya ay sumali sa mga anak ni Gonji at Mosi, ayon sa pagkakabanggit, sa Thousand Tribulation Sword Sect. Kasama sina Alvin, Tanya, at Fernan at Yandel, ang mga pinuno ng mga angkan ni Gonji at ng mga angkan ni Mosi, mayroon na ngayong 4 na tao sa 2 angkan. Pagkatapos umalis sa Big Speak, sinabi ni Alvin kay Fernan, "Progeny Master, gusto namin ni Tanya na bumalik sa Spirit Overarching Heaven ng ilang sandali." Naramdaman ni Alvin na oras na para bumalik sa Spirit Overarching Heaven upang ayusin ang kanyang sama ng loob sa Blood Skull Gang at ipaghiganti ang dating Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion.
Nang una niyang lisanin ang Spirit Overarching Heaven, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng kakayahang gawin ang mga ganong bagay sa loob lamang ng ilang dekada. Ano ang plano mong gawin sa Spirit Overarching Heaven? Tanong ni Yandel na may kuryosidad. Mayroon pa akong kailangang ayusin, sabi ni Alvin. Mga sama ng loob. Nagningning ang mga mata ni Yandel nang marinig ang sagot ni Alvin. Sabi niya, gusto kong makipagkasundo. Dahil wala na kaming ibang magawa ni Fernan, susunod kami sa iyo. Hindi ba nito may istorbo ang inyong cultivation, mga supling na masters? Tanong ni Alvin. Gayunpaman, nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salitang iyon. Tutal, kung sasama sa kanila sina Yandel at Fernan, tiyak na ligtas sila. Kayang-kaya pa nga ng kambal na patayin ang mga tinaguriang Celestial Emperor nang magsanib puwersa sila. Hindi mangyayari iyon, sabi ni Fernan. Sige. Napagdesisyonan na. Sasamahan ka namin ni Tanya papunta sa Spirit Overarching Heaven. Tuwang-tuwa na sabi ni Yandel, matagal na akong hindi umaalis sa Jade Emperor Heaven. Sa tingin ko ay 10,000 taon na ang nakalipas. Parang bata si Yandel sa isang tindahan ng candy sa sandaling ito. Halata ang kanyang pananabik, at mas mukha pa siyang bata kumpara kay Tanya. Bilang isa sa mga nangungunang puwersa sa teritoryo ng Darkland, ang Thousand Tribulation Sword Sect ay natural na mayroong personal na Devata Realm Transporting Formations. Ang Devata Realm Transporting Formation ay hindi matatagpuan sa alinman sa 10 pangunahing taluktok. Ito ay matatagpuan sa isang taluktok ng espada. Sa ilalim ng pamumuno ni Fernan at Yandel, mabilis na dumating sina Alvin at Tanya sa Transporting Formation. Ang aking paggalang, mga progeny masters. Ang elder mula sa Thousand Tribulation Sword Sect na responsable sa pagbabantay sa Devata Realm Transporting Formation ay nagmamadaling bumati kina Fernan at Yandel. Apat tayo ang pupunta sa Spirit Overarching Heaven, mahinahong sabi ni Yandel sa matanda. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at nakangiting nagtanong, Alvin, saang teritoryo at saang mansyon mo gustong pumunta? Kayang-kaya ng Devata Realm Transportation Formation na ay teleport ang isang tao papunta sa isang partikular na mansyon ng isang teritoryo sa isang Devata Realm. Ang malalim na Nether Mansion ng Southern Heaven Territory, sagot ni Alvin. Narinig mo ba iyon? Tanong ni Yandel sa matanda. Oo. Mabilis na tumango ang matanda bago palihim na tumingin kina Alvin at Tanya. Tutal, hindi pa niya nakikita ang dalawa noon. Higit sa lahat, ang dalawa ay sinamahan ng mga pinuno ng angkan ni Ganji at ng angkan ni Mosi. Itinago niya sa kanyang alaala ang mga mukha ni na Alvin at Tanya. Alam niyang hindi niya kayang masaktan ang dalawa. Whoosh! Kumislap ang Devata Realm Transporting Formation. Dahil doon, nilisan ng quartet ang Thousand Tribulation Sword Sect sa Darkland Territory ng Jade Emperor Heaven at nakarating sa Profound Nether Mansion sa Southern Heaven Territory ng Spirit Overarching Heaven. Dumating ang quartet sa isang maliit na lungsod sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Hindi sila nagtagal sa lungsod. Agad silang pinangunahan ni Alvin patungo sa lupain ng Profound Nether Mansion. Pagpasok nila sa lupain, kahit hindi makareact ang mga tao sa Profound Nether Mansion sa kanilang bilis, na-trigger pa rin ng quartet ang Mansion Guarding Formation. Ang mga powerhouse na pinamumunuan ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion ay lumitaw sa sandaling ma-trigger ang formation. Nagulat silang lahat nang makita nila sina Alvin at Tanya. Alvin! Nakabalik ka na ba? Bahagyang nalito ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Dati, hindi niya masukat ang cultivation base ni Alvin, at ngayon, mas lalong naging mahirap unawain ang cultivation base ni Alvin. Higit sa lahat, ang lalaki at babaeng nakatayo sa tabi ni na Alvin at Tanya ay mas misteryoso at nakakatakot. Ang kanilang mga aura pa lamang ay nakakapangilabot na. Tama, ngumiti si Alvin at sinabing, Mansion Master, bumalik ako para makita ang Pavilion Master. Pagkatapos, humarap siya kina Fernan at Yandel at sinabing, sila ang aking mga senior sa Jade Emperor Heaven. Sila ang mga progeny masters ng Thousand Tribulation Sword Sect sa Darkland Territory ng Jade Emperor Heaven. Labis na ikinagulat ni Alvin ang pagbabago ng ekspresyon ng Mansion Master nang marinig niya ang mga pagpapakilala ni Alvin.
Base sa reaksyon niya, tila narinig na niya ang tungkol sa Thousand Tribulation Sword Sect. Magalang na sinabi ng amo ng mansyon, gumagalang ako, mga amo ng mga ina. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagtanggap sa inyo ng personal kanina. Hindi ko inaasahan ang pagdating ninyo, kung tutuusin. May mga butil ng pawis na makikita sa kanyang noo sa sandaling ito. Kasabay nito, nagpadala ang Panginoon ng mansyon ng isang voice transmission kay Alvin. Alvin, bakit hindi mo ako ipinaalam ng maaga tungkol sa iyong pagbisita? Mansion Master, alam mo ba ang Thousand Tribulation Sword Sect? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Paano ko hindi alam ang tungkol sa sekta? Dati, ang Thousand Tribulation Sword Sect ay isang sikat na puwersang nasa antas langit. Isa sa mga powerhouse mula sa sekta ay muntik ng talunin ang Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven, sagot ng Mansion Master sa pamamagitan ng voice transmission. Kahit na pagkatapos umatras ang Thousand Tribulation Sword Sect mula sa Jade Emperor Territory at lumipat sa Darkland Territory, mayroon pa rin silang napakalaking kapangyarihan at impluwensya. Dahil sa presensya ng Thousand Tribulation Sword Sect sa Darkland Territory, walang tituladong Celestial Emperor ang maaaring makialam sa mga gawain ng Darkland Territory. Batay dito, natuklasan ni Alvin na ang Mansion Master ay may sapat na kaalaman tungkol sa Thousand Tribulation Sword Sect. Patuloy na sinabi ng Mansion Master sa pamamagitan ng voice transmission, lahat ng 10 supling master sa Thousand Tribulation Sword Sect ay mga Celestial Emperor. Bukod pa rito, hindi sila mga ordinaryong Celestial Emperor. Paano mo nagagawang dalhin ang mga Celestial Emperor na ganito dito nang hindi mo ako pinapaalam ng maaga? Patay na ako kung sisihin nila ako sa ganito. Huwag kang mag-alala, Mansion Master. Ang mga senior na ito ay hindi mga hamak na individual. Hindi nila ito iisipin, nakangiting sabi ni Alvin habang umiiling. Pagkatapos noon, sinabi niya, Mansion Master, bumalik ako sa pagkakataong ito para bisitahin ang Hiklan ng 10 major clans. Ang pinuno ng angkan ng Hiklan ang siyang pumatay sa dating Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Ang dating Imperial Tutor ay ama rin ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Natural lang, ito ay isang bagay na hindi alam ni Alvin. Ipapaalam ko agad sa Grandmaster. Nasa sabik na sabi ng Mansion Master habang nagpapadala ng mensahe sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Palace. Nang matanggap ang mensahe, nagmamadaling lumapit ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Palace, lalo na nang marinig niyang dalawang Celestial Emperor mula sa Thousand Tribulation Sword Sect ang pumunta rin sa Profound Nether Mansion. Pagdating niya, magalang niyang binati sina Fernan at Yandel, ang aking paggalang, Lord Celestial Emperors. Pagkatapos noon, tiningnan ng Pavilion Master sina Alvin at Tanya. Hindi mahirap makita na narito ang mga Celestial Emperor kasama sina Alvin at Tanya. Nandito lang kami para samahan sina Alvin at Tanya. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Malumanay na ngumiti si Yandel. Tiningnan ni Alvin ang matanda at seryosong sinabi, Senyor, pakidala po kami sa lupain ng Hiklan. Ngayon ang araw na mamamatay ang pinuno ng clan na si He. Natural na natuwa ang matanda nang marinig ang mga salita ni Alvin. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na pinangunahan ang quartet papunta sa lupain ng Hiklan. Habang naglalakbay, hindi napigilan ng matanda ang magtanong ng may kuryosidad sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, paano mo nakilala ang dalawang Celestial Emperor na ito mula sa Thousand Tribulation Sword Sect? Senior, pagkatapos nating pumunta sa Jade Emperor Heaven, sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga kaganapan, sumali tayo sa Thousand Tribulation Sword Sect. Ang dalawang supling master ay pumunta upang magsaya, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Alvin, salamat, seryosong sabi ng matanda, kung hindi mo dinala ang dalawang emperador na ito sa langit para ipaghiganti ang aking ama. Hindi ko alam kung kailan ko sila maipaghiganti. Bahagyang natigilan siya sa kanyang sinabi dahil sa labis na emosyon. Ama! Natigilan si Alvin. Hindi ko pa ito nababanggit sa iyo noon. Ang dating Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion ay ang aking ama.
Kumislap ang Hungarian pumatay sa mga mata ng matanda habang nagsasalita siya. Ito ang dahilan kung bakit ko ginawa ang panuntunang iyon noong ako ay naging Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion sa Profound Nether Mansion. Patuloy na sinabi ng matanda, alam kong limitado ang aking lakas. Hindi ito sapat para ipaghiganti ang aking ama. Kaya naman, umaasa akong makahanap ng isang Imperial Tutor na may kakayahang gawin iyon. Hanggang sa lumitaw ka, wala akong nakitang sino man na may kakayahang ipaghiganti ang aking ama sa loob ng 20,000 taon. Sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung bakit determinado ang matandang lalaki na ipaghiganti ang dating Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Maya-maya, sinabi ni Alvin, Senior, nagkakamali ka. Ang dalawang progeny masters ay nandito lamang para manood ng kasiyahan. Ako, si Alvin, ang maghihiganti sa dating Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Bagamat malakas ang pinuno ng angkan ng He-Clan, wala siyang laban kay Alvin ngayon. Ikaw. May pag-aalinlangang tiningnan ng matanda si Alvin. Natural lamang na magduda siya. Tutal, ilang dekada pa lamang ang nakalipas nang umalis si Alvin. Maituturing na isang himala kung si Alvin ay magiging isang pangunahing Celestial Lord sa panahong iyon, ngunit hindi pa rin ito sapat upang patayin ang pinuno ng angkan ng He-Clan. Alvin, hindi ito nakakatawa. Umiling ang matanda. Akala niya nagbibiro lang si Alvin sa kanya. 3,249. Biro. Mahinang sabi ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Patunayan niya ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga aksyon sa ari-arian ng He-Clan. Bilang isa sa mga nangungunang angkan sa ika-5 baitang ng Southern Heaven Territory, ang He-Clan ay matatagpuan sa isang malawak na kapatagan na may siksik na mga gusali. Batay sa ingay at kasiglahan, kitang-kita na ang angkan ay umuunlad. Nang dumating si Alvin at ang iba pa malapit sa pasukan ng ari-arian ng He-Clan, hinarang sila ng mga nagpapatrulyang disipulo ng clan. Sino ka? Bagamat pinigilan sila ng mga nagpapatrulyang disipulo, ang kanilang atensyon ay nakatuon lamang kay Tanya. Natural lamang iyon dahil isa siyang walang kapantay na kagandahan. Kumislap ang mga mata ng matanda na may balak pumatay habang sinasabi niya, nandito ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion kasama ang Imperial Tutor para patayin ang pinuno ng inyong angkan. Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, pinatay niya ang lahat ng nagpapatrulyang disipulo maliban sa isa. Namuta at nauutol ang nag-iisang nakaligtas, Panginoon sa langit. Nagpumilit na bumangon ang nag-iisang nakaligtas at mabilis na tumakas. Gayunpaman, hindi siya pinatay ng matanda. Maghintay tayo rito, sabi ng matandang lalaki kay Alvin. Sige. Tumanggaw si Alvin. Alam niyang tiyak na darating ang pinuno ng angkan pagkatapos magpakitang gilas ang matandang lalaki. Mga 15 minuto ang lumipas. Swoosh! 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 Sumabay sa pagdating ng isang grupo ng mga tao mula sa He-Clan ang tunog ng pag-ungol ng hangin. Ang nangunguna ay isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa likuran niya, may 6 na matatandang lalaki at 4 na lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa sandaling ito, lahat sila ay matalim na nakatitig kay Alvin at sa iba pa. Bagamat nakatayo lamang sina Fernan at Yandel, ang kanilang pambihirang aura ay naging dahilan upang mag-ingat ang grupo ng mga tao mula sa He-Clan. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang aura ng isang Celestial Emperor ay hindi namamalayang magbibigay ng presyon sa mga Celestial Lord. Kung mas malakas ang mga Celestial Lord, mas madali para sa kanila na maramdaman ang pressure. Sa kabilang banda, ang mga nasa ibaba ng mga Celestial Lord ay hindi makakaramdam ng pressure mula sa aura. Mga senior, hindi kayo taga-Profound Nether Mansion, di ba? Si Charlie, ang clan leader ng He-Clan, ay isang kahangahangang lalaking nasa katanghaliang gulang. Siya ang taong pumatay sa dating Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Tiningnan niya sina Fernan at Yandel ng may pag-iingat. Tutal, kahit ang naguri ang Celestial Lord ng Southern Heaven Territory ay walang ganoong nakakatakot at mapanganib na aura. Kasabay nito, palihim na nagpadala ng mensahe si Charlie sa pinuno ng Southern Heaven Territory, ang kasalukuyang Southern Heaven Celestial Lord. Ang 10 pangunahing angkan ng Southern Heaven Territory ay may koneksyon sa Southern Heaven Celestial Lord.
Ngayong lumitaw na sa hiklan ang 2 taong posibleng kasing lakas ng mga Celestial Emperor, natural lamang na humingi ng payo si Charlie sa Southern Heaven Celestial Lord. Huwag mo kaming pansinin, tumingin si Yandel kay Charlie at malamig na sinabi, anuman ang mga hinaing sa pagitan ninyo at ng Profound Nether Mansion, hindi kami makikialam. Nang marinig ang mga salita ni Yandel, ang ekspresyon ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion ay lubhang nagbago. Senior, hindi ba kayong dalawa makikialam? Nag-aalinlangang tanong ni Charlie. Dahil nandito ang 2 Celestial Emperor, posible ba talagang tatabi lang sila at manood? Gayunpaman, nang makita niya ang reaksyon ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Tila totoo nga na nandito lang ang 2 Celestial Emperor para manood. Dahil mas nakaramdam ng ginhawa, sa wakas ay ibinaling ni Charlie ang kanyang atensyon sa matanda. Tinanong niya ito sa malalim na boses, ikaw ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion. Tama. Tinitigan ng matandang lalaki si Charlie nang may puot at galit na nag-aalab sa kanyang mga mata. Hindi lamang ako ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion, kundi anak din ako ni Herbert. Si Herbert ay ang dating Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Herbert. Sandaling natigilan si Charlie nang marinig ang pangalan. Pagkatapos, tumango siya nang mapagtanto niya. Naiintindihan ko, anak ka pala ni Herbert. Kumerba ang mga sulok ng labi ni Charlie at nagudyok ng isang ngisi habang patuloy niyang sinasabi, ang iyong ina ay kahanga-hanga. Noon, nilabag ni Charlie ang ina ng matanda. Hinahanap mo ang kamatayan. Galit na sigaw ng matanda. Agad na sumabog ang kanyang celestial origin energy mula sa kanyang katawan. Putok, putok. Nagsimulang maglaban ang 2 magkaaway. Paulit-ulit silang naglaban bago mabilis na naungusan ni Charlie ang matanda. Medyo malakas ka. Sa kasamaang palad, hindi ka kasing talino ng iyong ama na si Herbert. Kung hindi namatay si Herbert, kahit papaano, isa na siyang may titulong Celestial Lord ngayon. Walang pakialam na sabi ni Charlie. Samantala, ang matandang lalaki ay malubhang nasugatan at tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi, ngunit wala siyang balak na sumuko. Sa puntong ito, humakbang si Alvin, pinoprotektahan ang matanda. Tiningnan niya si Charlie nang walang ekspresyon habang sinasabi sa matanda, Senior, hayaan mo ako. Sino ka? Bahagyang kumunat ang noo ni Charlie nang makita niya si Alvin. Si Alvin, ang kasalukuyang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion, sagot ni Alvin. Alvin. Sandali na nalito si Charlie. Maya-maya, sinabi niya, kaya ikaw ang Alvin na mahusay na gumanap sa gitnang kaharian at sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Narinig na ni Charlie ang tungkol kay Alvin, ngunit hindi niya masyadong binigyang pansin si Alvin dahil si Alvin ay kabilang sa nakababatang henerasyon. Marahil, si Alvin ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya sa loob ng libo-libo o 10,000 taon, ngunit sa sandaling ito, sigurado siyang si Alvin ay walang kapantay para sa kanya. Siya si Alvin. Ang mga matatandang nakatayo sa likuran ni Charlie ay tumingin kay Alvin nang may pagtataka at nagsimulang magbulungan. Tutal, sikat naman si Alvin noong panahong iyon. Sinasabing umalis na siya sa Profound Nether Mansion, tama ba? Tama. Narinig ko ang balita mula sa Phantom Fox Clan. Swoosh! Sumipol ang hangin sa ere bago lumitaw ang isang payat na figure sa harap ng lahat. Sa katunayan, bago pa man lumitaw ang figure, nakitang bahagyang nakataas ang isa sa kanilang mga kilay nina Fernan at Yandel. Ang figure ay pagmamayari ng isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang pilak na damit. Medyo gwapo siya at may maringal na anyo. Nang lumitaw ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, mabilis na yumuko si Charlie. Ang pinuno ng angkan na si Charlie ng Hiklan ay nagbibigay pugay sa Southern Heaven Celestial Lord. Pagbati, Panginoong Celestial ng Timog Langit. Sabay-sabay na sabi ng mga elder mula sa Hiklan. Maging ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion ay bumati sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagbati, Southern Heaven Celestial Lord.
Tahimik lamang na tiningnan nina Alvin at Tanya ang Southern Heaven Celestial Lord. Sa kabilang banda, sina Fernan at Yandel ay hindi man lang tumingin sa Southern Heaven Celestial Lord. Alvin, ngayong nandito na ang Southern Heaven Celestial Lord, bakit hindi mo siya binabati? Saway ni Charlie kay Alvin. Siya. Sumulyap si Alvin sa Southern Heaven Celestial Lord at umiling. Hindi siya kwalipikado. Inaasahan nina Charlie at ng mga matatanda na magagalit ang Southern Heaven Celestial Lord at parurusahan si Alvin. Sa halip, nakita nila itong yumuyuko kina Fernan at Yandel ng may paggalang. Pagbati, Panginoong mga Emperador na Celestial, ako ang may titulong Celestial Lord ng Southern Heaven Territory, si Matias. Nang makita ni Matias ang dalawa, nakumpirma niya na sila ay mga Emperador na Celestial. Dahil mas malakas siya kaysa kay Charlie, mas sensitibo siya sa aura ng isang Emperador na Celestial. Kaya naman, wala siyang duda na ang dalawa ay mga Emperador na Celestial. Panginoong Emperador na Celestial. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon nina Charlie at ng mga matatanda habang pinapanood nila ang Southern Heaven Celestial Lord na yumuko kina Fernan at Yandel at tinawag silang mga Celestial Emperor. Mabilis silang tumugon at binati sina Fernan at Yandel. Pagbati, Lord Celestial Emperors. Bakit sumama ang dalawang Celestial Emperor sa mga tao mula sa Profound Nether Mansion? Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Charlie. Dahil nagsama-sama sila, malamang ay mayroon silang koneksyon sa mga Celestial Emperor. Gayunpaman, sinabi ng isa sa mga Celestial Emperor na hindi sila makikialam. Hindi magsisinungaling ang mga Celestial Emperor, hindi ba? Samantala, hindi man lang tumugon si Fernan sa pagbati ni Matias habang si Yandel ay tumingin lamang kay Meishazen ng walang ekspresyon at bahagyang tumango. Anong nangyari? Tanong ni Meishazen, ang Southern Heaven Celestial Lord, kay Charlie gamit ang voice transmission ng may bahagyang pagkunot ng noo. Agad na ikinwento ni Charlie ang nangyari kay Meishazen. Dahil sinabi nilang hindi sila makikialam, tiyak na hindi sila makikialam. Tumango si Meishazen. Pagkatapos, tumingin siya sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion at nagtanong, pumunta ka ba para makipagkasundo kay Charlie? Nag-alangan ang matanda na sagutin ang tanong. Tutal, kung hindi siya balak tulungan ng mga emperador sa langit, wala siyang paraan para matalo si Charlie. Bago pa makasagot ang matanda, sinabi ni Alvin, tama. Patuloy niyang sinabi ng walang pakialam habang nakatingin kay Meishazen, pumunta kami ngayon para patayin ang pinuno ng angkan na si He. Ang mga walang kaugnayan sa bagay na ito ay dapat tumabi. Walang hiya. Bulalas ni Charlie habang nakatitig ng masama kay Alvin. Alvin, hindi mo lang nirerespeto ang Southern Heaven Celestial Lord, kundi nang ahas ka pang kumilos ng ganito. Minamaliit mo ba ang Southern Heaven Celestial Lord? 3,250. Masyado kang madaldal. Malamig na sabi ni Alvin nang magingay si Charlie. Ang Celestial Origin Energy na pinalakas ng Space Elemental Profundity ay biglang lumabas sa kanyang katawan at tumakas. Whoosh! Nawala si Alvin sa ere bago muling lumitaw sa likuran ni Charlie. Swoosh! Swoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang mga braso habang isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas at binalot si Charlie bago pa man magkaroon ng oras si Charlie na tumugon. Umalangaw-ngaw sa ere ang malalakas na ingay habang ang enerhiya, sa espasyong kinaroroonan ni Charlie, ay pinagpira-piraso siya sa milyong piraso. Sa huli, ang natitira na lang sa kanya ay isang spatial ring at purong depensibong celestial weapon. Nabawi lamang ng mga elder ng Hiklan ang kanilang katinoan matapos mamatay si Charlie. Ang pinakamalakas na tao sa Hiklan ay napakadaling pinatay ni Alvin, ang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Paano? Paano ito naging posible? Tiningnan ng mga elder ng Hiklan si Alvin ng may gulat, takot, at kawalan ng paniniwala. Nabalitaan na nila ang tungkol kay Alvin noong sumikat ito sa Southern Heaven Territory mga 200 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, isa lamang siyang 10 Direction Celestial Duke na walang talo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Paano siya nagkaroon ng lakas sa loob lamang ng 200 taon para patayin si Charlie ng ganoon kadali? Bagamat hindi isang may titulong Celestial Lord si Charlie, halos kasing lakas siya ng isa.
Gayunpaman, napakadali niyang napatay ng binata na nakasuot ng lila sa harap nila. Napakalakas. Maingat na tiningnan ni Meishazen, ang Southern Heaven Celestial Lord, si Alvin. Noong una, hindi siya nasiyahan sa inasal ni Alvin dahil sa mga sinabi ni Charlie. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na siya nang ahas na ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Kung tutuusin, malinaw na si Alvin ay kasing lakas niya. Higit sa lahat, si Alvin ay may kasamang dalawang Celestial Emperor. Bagamat sinabi ng mga Celestial Emperor na hindi sila makikialam, kahit nabawiin nila ang kanilang mga sinabi, sino ang makakaalam? Madali nila siyang mapapatay, kung tutuusin. Maya-maya, tila naisip ni Meishazen na pamilyar ang pangalan ni Alvin. Alvin. Pamilyar ang pangalan niya. Gayunpaman, hindi niya matindaan kung kailan o saan niya narinig ang pangalang ito. Panginoon ng Langit sa Timog. Sigaw ng mga elder ng Hiklan bago nila hiniling kay Meishazen na ipaghiganti si Charlie. Sa kasamaang palad, hindi man lang sila tiningnan ni Meishazen bago siya umalis ng hindi lumilingon. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ng mga elder ng Hiklan. Halata na kahit ang pinuno ng Southern Heaven Territory ay hindi nang ahas na labanan si Alvin. Sa sandaling ito, lahat sila ay takot at nag-aalala na lilipulin ni Alvin ang buong Hiklan. Senior, tapos na. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Alvin sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion na gulat pa rin. Bago siya umalis kasama sina Fernan, Yandel, at Tanya, nakangiting sinabi ni Alvin, Senior, kung may oras ako, bibisitahin kita sa Profound Nether Mansion sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang matanda. Ama! Naipaghiganti na ba? Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya, at natagalan bago niya ito natanggap. Nang sa wakas ay nakabawi na siya ng kanyang kahinahunan, bumulong siya, nakakagulat talaga. Sa maikling panahon lamang, lumakas siya ng sapat para patayin si Charlie. Bagamat pabaya at hindi handa si Charlie nang sumalakay si Alvin, halata pa rin na si Alvin ay kasing lakas ng isang may titulong Celestial Lord. Hindi alam ng matanda na hindi pa iyon ang lawak ng kapangyarihan ni Alvin kahit na ginamit na niya ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan kanina. Marami pa rin siyang mga panlilinlang na nakahanda. Isantibi ang dalawang Ning Dragon na naninirahan sa kanyang maliit na mundo, ang tulong lamang mula sa 5 banal na elemento ay sapat na upang bigyan siya ng lakas na maihahambing sa isang ordinaryong emperador ng langit. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga may titulong Celestial Lord ay kayang-kaya niya. Tutal, napakalawak ng mga Devata Realm. Sa 81 Devata Realm, tiyak na magkakaroon ng mga napakalakas na may titulong Celestial Lord na may lakas na maihahambing kay Alvin dahil sa mga hindi inaasahang engkwentro. Pagkatapos umalis sa Hiklan, nagtanong si Tanya, kapatid na Alvin, saan tayo susunod na pupunta? Pumunta tayo sa punong himpilan ng Blood Skull Gang, sabi ni Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata, gayunpaman, kailangan nating alamin kung saan nakatago ang punong himpilan. Noon, ang Blood Skull Gang ay nagdala kay Alvin ng maraming problema. May ilang pagkakataon na maaari siyang mamatay. Kahit buong pusong hinanap ni Alvin ang punong himpilan ng Blood Skull Gang, hindi niya ito matagpuan. Tutal, madalas naman magpalit ng lokasyon ang punong himpilan. Sa tingin ko kailangan natin makita muli ang Southern Heaven Celestial Lord. Hindi inaasahan ng Southern Heaven Celestial Lord na si Matias na hindi nagtagal matapos niyang umalis sa Hiklan at bumalik sa kanyang cultivation place, ang mga taong nakilala niya sa Hiklan ay naghihintay na sa kanyang cultivation place. Gusto ko ang lokasyon ng punong himpilan ng Blood Skull Gang, prangkang sabi ni Alvin. Tumingin si Meishazen kina Fernan at Yandel na katabi ni Alvin bago niya pinag-isipan ang lakas ni Alvin. Sa huli, kahit medyo ayaw niya, ibinunyag niya kay Alvin ang lokasyon ng punong himpilan ng Blood Skull Gang. Hindi niya masasabing hindi niya alam ang lokasyon. Siya ang pinuno ng Southern Heaven Territory, kung tutuusin. Pagkatapos umalis ni Alvin at ng iba pa, naisip niya sa sarili, may sama rin ba ng loob si Alvin sa Blood Skull Gang? Sa punong himpilan ng Blood Skull Gang. Bang! Dumagundong ang mga malalakas na ingay sa hangin habang sumusugod si Alvin.
Lahat ng gusali sa punong himpilan ng Blood Skull Gang ay naging durog na bato dahil sa kanyang space energy sa isang kisap mata lamang. Dumaloy ang dugo sa lupa na parang ilog. Maraming mga mamamatay tao at miyembro ng Blood Skull Gang na may mas mababang cultivation base ang agad na namatay. Natural lang, marami rin ang nakaligtas. Maya-maya pa, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang pulang damit ang nanguna sa isang grupo ng mga tao. Lahat sila ay mukhang malungkot. Tumingin siya sa nagngangalit na enerhiya sa kalawakan ng may kunot noo at tinanong si Alvin, "Sino ka? Bakit ka nanggugulo sa punong himpilan ng Blood Skull Gang?" Sa kabila ng mga Simon Got sa kanilang mga mukha, walang galit sa kanilang mga mata. Mayroon lamang silang pag-iingat nang tumingin sila kay Alvin. Halata sa kanila na ang taong nasa harap nila ay napakalakas. "Alvin," walang pakialam na sagot ni Alvin. "Alvin." Karamihan sa mga tao mula sa Blood Skull Gang ay nalito. Pagkatapos, isang matandang lalaki na nakatayo sa likod ng lalaking nakapula at nasa katanghaliang gulang ang nagsabi sa nanginginig na boses, "Maraming taon na ang nakalilipas, nakatanggap kami ng atas na patayin si Alvin. Ikaw. Ikaw si Alvin." Hindi makapaniwalang tumingin kay Alvin ang lalaking nakapulang damit. Bagamat narinig na niya ang mga nagawa ni Alvin noon, hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kalakas si Alvin sa maikling panahon. Sigurado siyang wala na siyang kalaban-laban kay Alvin ngayon. "Sir, itinigil na po namin ang assignment. Isa pa, hindi naman po ito personal. Tumatanggap lang po kami ng trabaho." Mapait ng ngiti ng lalaking nakapula ang damit. "Sa tingin mo ba hindi kita makikita kung magtatago ka sa karamihan?" Tanong ni Alvin, hindi pinansin ang lalaking nakapula at nasa katanghaliang gulang. Nakatingin siya sa isang matandang lalaki na nagtatago sa karamihan. Ito ay walang iba kundi si Von ng Blood Skull Gang. Swoosh! Nawala si Alvin sa ere at muling lumitaw sa tabi ni Von. Kasunod nito, hinawakan niya si Von sa leeg na parang paghuli ng sisiw ng agila. Isang mapangakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasabing, "Ang huling pagkikita natin ay sa Yan Mountain Mansion sa Jade Emperor Heavens equal Heaven Territory, hindi ba?" Nang panahong iyon, mamamatay na sana si Alvin kung hindi dahil sa Celestial Talisman ni Jude. Sa sandaling ito, nagulat si Von. Namumula ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang binata na madali niyang mapapatay noon ay lumakas ng ganito. Mga 100 taon na ang nakalilipas, nang sumikat si Alvin sa Southern Heaven Territory dahil sa kanyang mga nagawa sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, alam niyang hindi niya kailanman matatalo si Alvin sa buhay na ito. Kaya naman, ibinaon niya ng malalim sa kanyang puso ang kanyang puot kay Alvin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Alvin. Sigurado siyang mas malakas pa si Alvin kaysa sa pinuno ng Blood Skull Gang. Kung hindi, malamang ay inatake na ng pinuno si Alvin ngayon. "Alvin, ako. Tinutupad ko lang ang misyon ko," mapait na sabi ni Von, "wala akong sama ng loob sa iyo. Kung hindi lang dahil sa misyon, hindi kita susubukang patayin." Ngumisi lang si Alvin bago niya agad pinatay si Von gamit ang nagngangalit na enerhiya sa kalawakan. 3,251. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng mga miyembro ng Blood Skull Gang nang makita nilang direktang pinapatay ni Alvin si Von. "Casper." Tawag ng lalaking nakapulang damit, ang pinuno ng Blood Skull Gang, habang lumingon sa isa sa mga miyembro na nakatayo sa likuran niya. Kasunod nito, sinabi niya sa malalim na boses, "Noon, ang anak mo ang tumanggap ng trabahong patayin si Alvin. Kung ang Blood Skull Gang ay mawasak ngayon, ang kasalanan ay mapapasa iyo. Panginoon ko, hindi ito ang tamang panahon para sisihin ang isa't isa," mapait na sabi ni Casper, malinaw na ayaw palayain ni Alvin ang Blood Skull Gang. Kung hindi, bakit niya sisirain ang ating punong himpilan? Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakapula ang damit pagkarinig niya sa mga sinabi ni Casper. Sa katunayan, may punto si Casper. Hindi na hinintay ang tugon ng lalaking nakapulang damit, nagpatuloy si Casper sa pagsasabing, "Panginoon ko, sabay-sabay tayong sumalakay. Kahit wala tayong gawin, mamamatay pa rin tayo." Sa udyok ni Casper, agad na kumilos ang mga matataas na opisyal ng Blood Skull Gang na naroon sa pinangyarihan.
Mga nakasisilaw na enerhiya sa iba't ibang kulay ang sumugod kay Alvin sa isang kisap mata lamang. Perpekto, sabi ni Alvin habang tumataas ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Kasunod nito, lumipad siya pasulong habang ginagamit ang kanyang enerhiya sa kalawakan upang harapin ang mga atake mula sa matataas na opisyal ng Blood Skull Gang. Sa unang galaw, napatay ni Alvin si Casper. Sa kanyang pangalawang galaw, napatay niya ang pinuno ng Blood Skull Gang. Kasunod nito, ipinagpatuloy niya ang pagpatay sa mga matataas na opisyal ng Blood Skull Gang ng paisa-isa. Sa huli, matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanilang mga kasama, ang mga natitirang matataas na opisyal ng Blood Skull Gang ay nawala ng gana lumaban at nagsimulang tumakas sa iba't ibang direksyon. Sa isang galaw lamang, napatay si Casper. Swoosh! Swoosh! Gayunpaman, ginamit ni Alvin ang kanyang cross-dimensional /profundity at nagpadala ng 9 na sword rays sa kanila. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat sila ay namatay. Mula simula hanggang katapusan, walang pakialam na nanood si Yandel. Nang matapos ang labanan, hindi niya maiwasang tanungin si Fernan na nakatayo sa tabi mo, "Hoy, sa edad mo, hindi ka pa naging Celestial Lord, di ba?" Walang pakialam na sumagot si Fernan, "Hindi ba't ganoon din sa iyo?" Sa edad ni Alvin, ang magkapatid na Collis ay mga Celestial King lamang, hindi tulad ni Alvin na isang Celestial Lord. Dapat tandaan na ang kambal ay sumali na sa Thousand Tribulation Sword Sect simula pa noong bata pa sila at nasiyahan sa malawak na mapagkukunang ibinibigay sa kanila ng sekta. Kahit na noon, ang kanilang tagumpay sa edad ni Alvin ay mas mababa kaysa sa tagumpay ni Alvin ngayon. Kaya naman, medyo nahihiya sila nang masaksihan nila ang pagganap ni Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, nakangiting nagtanong si Yandel, "Babalik na ba tayo sa langit ng Emperador ng Jade ngayon?" "Senior, gusto ko po sanang pumunta sa Phantom Fox Clan ng Heavenly Territory. Nag-aalala ako na baka ipagkalat ng hikla ng tungkol sa koneksyon ko sa Profound Nether Mansion. Kung mangyari iyon, maaaring magdulot ng gulo ang pangunahing Phantom Fox Clan para sa Profound Nether Mansion." Pagkatapos, sumulyap siya kay Tanya bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Bukod pa rito, hanggat buhay pa si Tanya, hindi sila titigil sa pagtatangkang hulihin o patayin siya. Gusto nilang hulihin si Tanya." Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Yandel at napalitan ng malamig na ekspresyon. Ang Phantom Fox Clan ay talagang matapang. Paliwanag ni Alvin, si Tanya ay isang pambihirang Thousand Phantoms Ice Fox. Isa lamang ang lilito kada 1,000,000 taon. Siya ay mula sa Davis, ngunit ang Phantom Fox Clan dito ay pangunahing kontrolado ng Zhang Clan at Woods. Sa makatuwid, walang paraan na papayagan nila siyang umalis dahil isa siyang banta sa kanilang kapangyarihan. Dahil nandito kayong dalawa, nais kong hilingin sa inyo na bigyan ng babala ang Phantom Fox Clan upang hindi na nila siya matarget pa. Isang babala. Natatakot ako na hindi lang iyon ang matatanggap nila. Malamig na ngumiti si Yandel. Dapat nating patayin ang kahit ilan sa kanilang mga Celestial Emperor. Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Yandel. Pumatay ng ilang Celestial Emperor. Nagsalita siya tungkol sa pagpatay sa mga Celestial Emperor na parang madali lang silang patayin na parang mga langgam. Napabuntong hininga siya, "Kailan ako magiging sapat na makapangyarihan para masabi ang mga salitang iyon ng may kumpiyansa?" Alam ni Alvin na sa kabila ng kanyang cultivation base, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong one basic Celestial Emperor. Gayunpaman, ang paggamit ng lahat ng kanyang lakas ay nangangahulugan na kailangan niyang ilantad ang marami sa kanyang mga pamamaraan na mas gugustuhin niyang itago. Sa katunayan, wala siyang balak na ibunyag ang kanyang tunay na lakas sa magkapatid na Collis. Bagamat tila walang masamang intensyon ang magkapatid sa sandaling ito, malalabanan kaya nila ang tukso kung alam nila ang tungkol sa mga kayamanan sa kanyang little world. Sa makamundong larangan, hindi nagkukulang ang mga kapatid na karaniwang mapagmahal na nag-aagawan para sa mana. Kaya naman, alam ni Alvin na hindi niya maaaring basta-basta ipakita ang kanyang lakas maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ang mga taong nakilala ni Alvin noon ay hindi gaanong kilala at limitado ang kanilang kaalaman. Kaya naman, hindi nila alam ang tungkol sa 5 banal na elemento. Gayunpaman, iba na ang mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Walang duda na alam nila kung ano ang 5 banal na elemento.
Posible na alam ng magkapatid na Cullis ang tungkol sa 5 banal na elemento at nakilala nila ang mga ito. Habang naglalakbay sila patungo sa isang Devata Realm Transporting Formation upang tumungo sa Heavenly Territory ng 7 Upper Provinces sa Spirit Overarching Realm, nagpa siya si Alvin na subukan ang tubig. Tinanong niya, mga senior, narinig na ba ninyo ang tungkol sa 5 Divine Elements? Siyempre naman, walang pag-aalinlangang sagot ni Yandel. Walang katumbas ang lahat ng 5 banal na elemento. Kung kaya mong umunlad ang isa patungo sa pinakamataas na anyo, mapapalaki nito ng husto ang iyong lakas. Nabalitaan ko na kung mayroon kang isang banal na elemento sa ika-6 na anyo, napakataas ng kanilang potensyal na maging isang Diyos. Bahagyang may bahid ng pananabik ang makikita sa mga mata ni Yandel nang matapos siyang magsalita. Nakikita ko. Huminga ng malalim si Alvin nang marinig ang mga salita ni Yandel. Kinumpirma nito ang kanyang mga naunang iniisip. Mas determinado siyang huwag ibunyag ang katotohanan na taglay niya ang lahat ng 5 banal na elemento. Mas sigurado na siya ngayon na hindi niya magagamit ang alinman sa kapangyarihan ng 5 banal na elemento dahil tiyak na makikilala sila ni Fernan at Yandel. Hindi tulad ng iba na nakasalamuhan niya noon, hindi nila mapagkakamalan ang mga enerhiya ng 5 banal na elemento bilang mga enerhiya mula sa lalim ng isang batas. Bakit mo natanong? Nagtatakang tanong ni Yandel. Noong nasa Genius Secret Realm ako, narinig ko ang isa sa mga kilalang prodigy na nagsasalita tungkol sa Chaos Divine Flame. Sabi nila kaya nitong palitan ang Pale Fire, sagot ni Alvin, noon ko nalaman na mayroong isang kamangha-manghang bagay sa mundong ito. Ang Chaos Divine Flame ay isa lamang sa 5 banal na elemento. Umiling si Yandel at nakangiting sinabi, nariyan din ang Profound Divine Metal, ang World Cleansing Divine Water, ang Clear Heavens Divine Wood, at ang Chaos Divine Earth. Marahil, walang makakakilala sa kanila bilang mga banal na elemento kung sila ay nasa kanilang unang anyo. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay mag-iisip na wala silang silbi. Ang 5 banal na elemento ay hindi masisira, kahit ang mga Diyos ay maaaring hindi sila kayang sirain, karamihan sa mga tao ay mag-iisip pa rin na walang silbi ang mga banal na elemento. Ito ay naaangkop din sa mga Diyos. Tutal, maraming bagay na walang gaanong gamit ngunit hindi masisira sa realms of gods. Nang marinig ang mga salitang ito, naalala ni Alvin si Joshua, ang ikatlong tiyuhin ni Kelly sa nakaraang buhay nito, na nagbigay sa kanya ng unang anyo ng malalim na banal na metal. Walang duda na alam ni Joshua ang tungkol sa 5 banal na elemento. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang malalim na banal na metal ay nasa anyo pa rin ito kaya hindi ito nakilala ni Joshua, isang Diyos mula sa kaharian ng mga Diyos. Kanina, nang marinig niya ang mga salita ni Yandel, siya ay naguluhan. Kung alam niya ang tungkol sa 5 banal na elemento, bakit hindi alam ni Joshua, isang Diyos, ang tungkol sa 5 banal na elemento? Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na hindi naman sa hindi alam ni Joshua ang tungkol sa 5 banal na elemento. Ito ay dahil ang malalim na banal na metal ay nasa unang anyo pa lamang kaya hindi matukoy ni Joshua na isa ito sa 5 banal na elemento. Nagpatuloy si Yandel sa pagsasabing, kapag ang 5 banal na elemento ay umabot na sa kanilang pangalawang anyo, makikilala na natin sila. Siyempre, kung may lumitaw na banal na elemento na pangalawang anyo, lalaban ang mga tao hanggang kamatayan para dito, at kabilang dito ang mga emperador na celestial at mga tinaguriang emperador na celestial. Bahagyang nanigas si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Kahit ang mga may titulong Celestial Emperor ay lalaban para sa isang pangalawang anyo na Divine Element. Sa kanyang maliit na mundo, taglay ni Alvin ang lahat ng 5 banal na elemento. Kung kakalat ang balita tungkol dito, hahabulin kaya siya ng mga emperador sa langit mula sa iba't ibang Devata realms para makuha ang 5 banal na elemento sa kanyang maliit na mundo. Huminga siya ng malalim nang maisip niya ang posibilidad na ito. Matapos makinig kay Yandel, naramdaman ni Alvin na ang 5 banal na elemento ay parang mainit na patatas. Gayunpaman, ang mga nagmamay-ari nito ay maaaring magdulot ng kapahamakan kung hindi ito ililihim. Batay sa paraan ng pagsasalita ni Yandel tungkol sa mga banal na elemento, maaaring siya pa nga ang unang magtatangkang agawin ang mga ito mula sa kanya kung malaman niyang taglay nito ang 5 banal na elemento. Nandito na tayo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating sina Alvin at ang iba pa sa isang Devata Realm Transporting Formation.
Hindi na sila nag-aksaya ng oras at pumasok na sa formation at agad na dinala sa Heavenly Territory. Pagkarating sa Heavenly Territory, inabot sila ng ilang araw bago nila natagpuan ang ari-arian ng Phantom Fox Clan. Natural lang, hindi sila nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo roon. Naisip ni Alvin, bagamat ang pangunahing Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory ay isang puwersang nasa unang baitang. Ang kanilang lakas ay maihahambing lamang sa Profound Sky Dao Sect ng Darkland Territory, sa Thousand Hands Devil Sect, at sa Profound Cat Clan. Ang lahat ng puwersang ito ay hindi kayang tapatang Thousand Tribulation Sword Sect. Naisip niya ito dahil alam niyang ang pinuno ng Heavenly Territory ay isa lamang tituladong Celestial Lord. Walang tituladong Celestial Lord sa Phantom Fox Clan. Kahit na may iba pang tituladong Celestial Lords, sila ay mailap at kadalasang itinatago sa kanilang sarili. Kung ang isang puwersang nasa unang baitang ay may titulong Celestial Lord, hindi nila papayagan ang isang hindi kilalang titulong Celestial Lord na mamuno sa Heavenly Territory. Ang sitwasyong ito ay medyo katulad ng kung paano hindi pinayagan ng Thousand Tribulation Sword Sect ng Darkland Territory, ng Ancient Phoenix Clan, at ng Baller Clan ang isang titulong Celestial Emperor na mamuno sa Darkland Territory dahil sapat ang kanilang lakas upang pamahalaan ang teritoryo. Pagkatapos ng 2 araw, sa wakas ay nakarating na sina Alvin at ang iba pa sa ari-arian ng Phantom Fox Clan. Ang ari-arian ay nahahati sa 2 lugar. Ang isa ay pag-aari ng Zhang Clan at ang isa naman ay pag-aari ng Woods. Habang pinagmamasdan ni Alvin ang lupain ng Phantom Fox Clan mula sa malayo, naisip niya sa sarili, isigingi mula sa pangunahing Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory na pumunta sa Southern Heaven Territory upang sakupin si Tanya ay dapat na mula sa Zhang Clan. Bukod dito, malamang na siya ay direktang inapo ng Zhang Clan. 3,252 Ang mga pinuno ng Phantom Fox Clan, ang Zhang Clan, at ang Woods, lumabas kayo. Sabi ni Alvin habang nakatitig sa lupain sa harap niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng kanyang makapangyarihang celestial origin energy kaya ang kanyang boses ay agad na kumalat sa buong lupain ng Phantom Fox Clan. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat ng nasa Phantom Fox Clan ay natigilan ng marinig ang mga salita ni Alvin. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kaninang mapayapang lupain. Sino ang taong naroon? Naglakas loob pa siyang ipatawag ang 2 pinuno ng angkan. Mayroon bang makapangyarihang tao na bumisita sa mga pinuno ng ating angkan? Sa tingin ko hindi. Parang hindi siya bisita. Sino kaya iyon? Zhang. Samantala, sa isang palasyo na matatagpuan sa isang platapormang bato sa kalagitnaan ng bundok na bahagi ng teritoryo ng Zhang Clan ng Phantom Fox Clan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na humihigop ng tsaa sa isang patio ang napakunot ang noo nang marinig ang kaguluhan. Siya ay walang iba kundi si Highland Zhang, ang pinuno ng angkan ng Zhang Clan sa Phantom Fox Clan. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa Zhang Clan sa mga sandaling iyon. Bagamat hindi siya maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor, isa pa rin siyang Celestial Emperor. Si Highland, na nakasuot ng mapusyaw na abuhing damit, ay nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa habang nagpapadala ng mensahe ng walang ekspresyon. Aba, pumunta ka at tumingin sa labas. Tingnan mo kung sino ang may lakas ng loob na gumawa ng kaguluhan sa harap ng ari-arian ng ating Phantom Fox Clan. Bilang isa sa mga leader ng angkan ng Phantom Fox Clan, isang grade 1 na puwersa sa Heavenly Territory ng 7 Upper Provinces sa Spirit Overarching Heaven, paano lilito si Highland dahil lang sa sinabihan siyang gawin iyon? Naiintindihan ko, pinuno ng angkan. Si Patrick, ang dakilang elder ng Zhang Clan, siya rin ang nagpadala kay Genie sa Southern Heaven Territory upang beripikahin kung si Tanya nga ba ay isang Thousand Phantoms Ice Fox. Habang palabas ang matandang pinuno, nagpadala rin siya ng ilang mensahe sa ilan pang mga tao. Pagdating niya sa pasukan ng ari-arian, may 4 pang lalaki na sumama sa kanya. Pagdating ni Patrick, may narinig siyang tumatawag sa kanya. Nakatatanda Patrick. Tumangala si Patrick at nakita ang 4 pang lalaki na papalapit sa kanya mula sa iba't ibang direksyon sa lupain ng Phantom Fox Clan. Elder Jethro, bati ni Patrick sa nangunguna sa 3 pang lalaki. Ang nangunguna ay ang Grand Elder ng Woods habang ang 3 taong nakatayo sa likuran niya ay mga Elder sa Woods.
Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jethro at nagtanong, Elder Patrick, sino sa tingin mo ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa harap ng ating lupain? Isa pa, may lakas ng loob siyang ipatawag ang dalawang pinuno ng ating angkan. Hindi ko alam. Gayunpaman, dahil nang-ahas siyang kumilos ng ganito kamatapang, malamang ay medyo may kumpiyansa siya, sabi ni Patrick. Kadalasan, ang Zangclan at Woods ay hindi masyadong nakikialam sa mga gawain ng isa't isa. Ipinakikita lamang nila ang kanilang mga sarili bilang isang nagkakaisang prente sa publiko. Sa madaling salita, nagkaroon din ng panloob na alitan sa Phantom Fox Clan sa pagitan ng Zangclan at Woods. Tara na. Tingnan natin, sabi ni Jethro. Pagkatapos, sinamahan niya ang iba pa mula sa Woods papunta sa pasukan ng estate. Gayun din, pinangunahan ni Patrick ang apat pa mula sa Zangclan papunta sa pasukan ng estate. Nang dumating ang mga tao mula sa Zangclan at ang Woods ng Phantom Fox Clan sa pasukan ng ari-arian ng Phantom Fox Clan, nakakita sila ng apat na tao. Dalawang emperador sa langit. Nang makalapit sina Patrick at Jethro sa apat na tao, agad nilang nalaman na may dalawang Celestial Emperor sa apat na tao. Para naman sa natitirang dalawang tao, hindi nila makita ang cultivation base ng isa sa kanila, kaya hindi sila sigurado kung isa ba siyang Celestial Emperor o hindi, habang ang tanging kakaibang aura lang ang kanilang nararamdaman mula sa natitirang tao. Ang aurang ito. Ang siyam na elder mula sa Phantom Fox Clan, kabilang sina Patrick at Jethro, ay agad na naakit sa aura ni Tanya. Samantala, tumingin si Alvin kina Patrick at Jethro habang nagtatanong, kayo ba ang mga pinuno ng angkan ng Zangclan at ng Woods? Dahil malinaw na silang dalawa ang mga pinuno ng grupo, sila ang unang kinausap niya. Bukod dito, nagpadala si Yandel kay Alvin ng isang voice transmission, na nagpapaalam sa kanya na ang dalawang taong nangunguna ay mga Celestial Emperor habang ang iba ay mga Celestial Lord lamang. Ang boses na ito. Nang marinig ang boses ni Alvin, agad na nakumpirma ni na Patrick at Jethro na siya ang taong nag-utos sa mga pinuno ng angkan na magpakita. Si Patrick ang unang nagsalita. Tiningnan niya ng mabuti si Alvin at sinabing, ako ang Grand Elder ng Zangclan, Patrick. Bakit mo hinahanap ang pinuno ng clan? Kasunod nito, sumingit si Jethro, ako si Jethro, ang dakilang elder ng Woods. Hindi lahat ay karapat-dapat na makilala ang mga pinuno ng aming angkan. Kahit na gusto mong makilala ang mga pinuno ng aming angkan, kailangan mo munang ipahayag ang iyong pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, ang mga pinuno ng aming angkan ang magpapasya kung gusto kanilang makilala o hindi. Nang marinig ang kanilang mga sinabi, naninangkit si Alvin at ngumisi. Mataas ba ang tingin mo sa mga pinuno ng iyong angkan? Sa sandaling ito, napangiti si Yandel at humakbang paarap. Sandaling nagliwanag ang babae bago lumitaw ang isang sinag ng espada sa itaas niya. Naglabas ito ng isang nakakatakot at mapaminsalang aura habang ito ay tumatalbog. Hindi. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni na Patrick at Jethro nang makita nila ang atake ni Yandel. Samantala, ang iba ay hindi agad nakariyak. Nakaramdam sina Patrick at Jethro ng kamatayan sa kanilang mga leeg sa sandaling ito. Dali-dali nilang ginamit ang kanilang Celestial Origin Energies at inilabas ang kanilang purong depensibong Emperor-grade Celestial Weapons. Bukod doon, inilabas din nila ang kanilang mga offensive Emperor-grade Celestial Weapons upang iwasan ang Sword Ray ni Yandel gamit ang kanilang buong lakas. Pagkatapos noon, nagsanib puwersa silang dalawa. Nagsanib puwersa ang kanilang mga enerhiya bago ito bumangga sa Sword Ray ni Yandel. Parang nasusunog at namumula ang enerhiya ni Patrick. Malinaw na pinalakas ito ng batas ng apoy. Sa kabilang banda, ang enerhiya ni Jethro ay malamig at kulay asul, na nagpapahiwatig na ang kanyang Celestial Origin Energy ay napalakas ng batas ng yelo. Swoosh! Ang sinag ng espada ay sumirit ng may napakalakas na momentum. Parang kaya nitong sirain ang langit at lupa. Madali nitong winasak ang enerhiya ni na Patrick at Jethro nang sila ay magbanggaan. Pagkatapos ng banggaan, kahit medyo nabawasan na ang lakas ng sinag ng espada, bigla itong nahati sa dalawa at bumaril patungo kina Patrick at Jethro. Boom! Dalawang malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nagawa ni na Patrick at Jethro na harangan ang natitirang kapangyarihan ng sinag ng espada gamit ang purong pandepensang Emperor-grade Celestial Weapons.
Gayunpaman, ang kapalit na kailangan nilang bayaran ay ang pagkawasak ng kanilang purong pandepensang celestial weapons. Napabalikwas ang dalawa, sabay sunggab ng dugo. Ang dugong lumabas sa kanilang mga bibig ay gumuhit ng arko sa hangin, na nakasisilaw na parang mga pulang rosas na namumukadkad. Kung hindi darating ang mga pinuno ng inyong angkan sa loob ng 10 hininga, pareho kayong mamamatay dito ngayon, malamig na sabi ni Yandel sa kanyang malambing na boses. Labis na nayanig sina Patrick at Jethro sa pagpapakita ng lakas ni Yandel. Bagamat sila ay mga emperador sa langit, madaling nasira ng babae ang kanilang mga depensa at malubhang nasugatan sila sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay kahit na nagsanib puwersa na sila. Alam nilang kahit ang mga pinuno ng kanilang angkan ay hindi kasing lakas ng babaeng ito. Kung hindi pa rin nila masasabi na ang mga tao sa harap nila ay hindi mga simpleng tao, namuhay sila ng walang kabuluhan. Ginang, kakausapin ko na ang pinuno ng angkan, mabilis na sabi ni Jethro. Alam niyang kaya siyang patayin ng babae sa isang kisap mata lamang kung patuloy siyang magiging matigas ang ulo. Kanina, casual lang ang pananakit ng babae nang hindi gumagamit ng anumang celestial weapon. Kung balak niya silang patayin, hindi nila kayang tiisin kahit isang galaw lang mula sa kanya. Gayon din, dali-daling nagpadala ng mensahe si Patrick sa pinuno ng kanyang angkan. Sandaling tumahimik ito na parang isang sementeryo. Maya-maya, binasag ni Alvin ang katahimikan at nakangiting sinabi kay Tanya, Tanya, kapag dumating na ang mga pinuno ng angkan, ipakita mo sa kanila ang tunay mong anyo. Ang tunay na anyo ni Tanya ay parang 1,000 phantom na ice fox. Plano ni Alvin na ipakita sa mga pinuno ng angkan ang kanyang tunay na anyo pagdating nila. Gusto niyang makita kung maglalakas loob pa rin silang kumilos laban sa kanya. Swoosh! 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 Mga 5 hininga pa lamang ang lumipas nang umalangaw-ngaw sa ere ang sipol ng hangin. Sa isang iglap, lumitaw ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng abuhing roba at isang matandang lalaking may puting kilay na nakasuot ng berdeng roba. Pagbati mula sa Zhang Clan ng Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory. Pagbati mula sa woods ng Phantom Fox Clan sa Heavenly Territory. Ako si Marco. Yumuko ang 2 pinuno ng angkan at binati si Yandel pagkarating nila. Dahil natanggap nila ang mensahe mula sa kani-kanilang mga elder, alam nila ang babae ay napakalakas. Sa katunayan, malamang na hindi siya mas mahina kaysa sa isang tinaguriang Celestial Emperor. Tanya, tawag ni Alvin, ipinapaalala sa kanya ang mga tagubilin niya kanina. Sa isang kisap mata lamang, lumitaw sa likuran ni Tanya ang napakalaking anino ng isang puting soro na kasing taas ng bundok. Taglay nito ang 9 na sagradong buntot at naglalabas ng malamig na aura. Ito ay. Nang makita ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mga pinuno ng angkan at ng iba pang naroon. Ang tilibong phantoms na Ice Fox. Ang 11 tao mula sa Phantom Fox Clan ay nakatitig sa anino ng puting soro sa likod ni Tanya nang may inggit na nag-uumapo sa kanilang mga mata. Ang 1,000 Phantoms Ice Fox ay napakabihirang mangyari. Isa lamang ang lumilitaw kada 1,000,000 taon sa Phantom Fox Clan. Binigyan sila ng prioridad na maging pinuno ng Phantom Fox Clan saan man silang nasa Devata Realm. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang 1,000 Phantoms Ice Fox sa Davis na siyang kaaway ng Woods. Kaya naman, ginawa ng Woods ang lahat para patayin si Tanya, ang 1,000 Phantoms Ice Fox mula sa Davis. Para mapatay si Tanya, nakipagkasundo pa ang Woods sa Zhang Clan. Kung tutulungan sila ng Zhang Clan na patayin si Tanya, ang 1,000 Phantoms Ice Fox, babayaran ng Woods ang anumang halagang hihingin sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.